Ako si Ana, nagpapatakbo ako ng pribadong kumpanya sa pamamahala ng krisis. Mawawalan ka ng lahat. Karahasang pampamilya, mabubulok ka lang sa kulungan. Ang ginagawa ko ay pumalit sa iba't ibang pagkakakilanlan, pumapasok ng palihim sa bahay ng kliyente, at inaayos ang mga problema sa pamilya na ang batas o normal na paraan ay hindi. Ang pangalan ng kliyenteng ito ay Clara. Kaya ikaw si Ana. Sabihin mo lang ang nasa isip mo, Binibining Santos. Kami ng aking asawa nagkakilala sa kolehiyo. Ang aking pamilya ay laging may kaya. Ang kanya ay walang espesyal. Noong mga panahong iyon, ang aking mga magulang ay hindi pumayag na kami ay magkasama. Ako ang nagpilit na pakasalan siya. Pagkatapos ng graduation, sumali siya sa kumpanya ng aking ama. Nakita ng aking mga magulang na may kakayahan siya at dahan-dahan nilang tinanggap siya. Ngunit pagkatapos mamatay ng aking mga magulang at ang kumpanya ay naiwan sa kanyang mga kamay, lahat ay nagbago. Ang aking biyenan at hipag ay ginagawang impyerno ang aking buhay araw-araw. Hindi lamang na hindi ako tinutulungan ng aking asawa, ginagaslight niya ako. Binabaliw ako nito. Binubuli ka ng biyenan at hipag. Ginagaslight ka ng asawa. Ang pera at kapangyarihan ay nasa kanyang mga kamay. Siya ay isang social climber na mapagkalkula na dinadala ang buong pamilya niya para ubusin ka. Kaya, ano ang dapat kong gawin? Sa ngayon, kailangan mo lang gawin 3 bagay. Una, kung ano man ang ginagawa sa iyo ng iyong biyenan at hipag, ay ibalik mo sa kanila. Ibalik mo ito sa kanila. Pangalawa, bawiin mo ang iyong pera at kontrol. Pangatlo, maghanap ng ebidensya ng iyong asawa na ginagaslight ka. Pagkatapos, hiwalayan mo siya at paalisin mo siya ng walang dala. Pero sabi ng asawa ko, ang babaeng hiwalay ay parang damit na luma na. Wala nang halaga. Gamit na damit? Binibining Santos, ikaw ang nagpapatakbo ng palabas na ito. Huwag mong hayaang may parasito sabihin sa iyo kung ano ang halaga mo bilang isang babae. Hard ka na, ituring mong advance ito. Itong pulseras ay nagkakahalaga ng 1,500,000 piso. Kapag tapos na ang trabaho, bibigyan kita ng isa pang 3,000,000 piso. Binibining Santos, pwede mong itago ang pulseras. Tingnan mo, maaaring wala akong pera ngayon, pero mayaman ang pamilya ko. Ipinamana sa akin ng tatay ko ang isang nakalistang kumpanya. Nagkakahalaga ito ng 10 bilyong piso. Tutulungan kitang bawiin ang kontrol sa iyong sariling sambahayan. Para sa aking bahagi, susundin lang natin ang kontrata. Babayaran mo ako pagkatapos. Sigurado ka? Nakakayanin mo ito? Siyempre, eto ang kontrata. Tingnan mo, gagampanan ko ang papel bilang pribadong manager mo at titira sa inyo. Sige, ano ang gagawin ko ngayon? Una, sabihin mo sa akin kung ano ang iyong biyanan at hipag talaga. Ang biyenan ko ay sobrang kontrolado at napakasama ng ugali. Para naman sa hipag ko, puro siya pagyayabang. Mahilig siyang kumuha ng gamit ko nang hindi nagpapaalam. Pumupunta sila sa bahay ko tuwing Miyerkules at tumatambay ng ilang sandali. Kaya kailan ang susunod na pagbisita? Ngayon. Nandito na sila. Huwag kang matakot. Tara na. Clara, narinig ko naghahanap ka raw ng pribadong manager. Huwag mong sabihin siya yan. Ako ang biyenan ni Clara. Simula ngayon, lahat ng bagay sa bahay ako ang magpapasya. Masyado pang bata si Clara. Wala siyang alam. Tama yan? Mawalang galang na po. Si Binibining Santos ang aking employer. Kay Binibining Santos lang ako sumusunod. Ako ang nagpapatakbo ng bahay na ito. Naintindihan mo? Isang salita ko lang, nasa labas ka na. Ang kapal ng mukha mo. Bakit ka kumuha ng ganitong tao? Gusto ko itong pulseras, kukunin ko na. Ikaw, Huwag mo akong ikaw. Gusto ni Lila ang pulseras mo. Dapat kang maging mapalad. Tama na. Binibining Santos. Ang mga taong ito ay nandito para magnakaw. Tatawag ba ako ng pulisya? Sino bang tinatawag mong magnanakaw? Isa kang masamang tagapamahala. Ang lakas ng loob mo akong akusahan? Una, ang pagkuha ng bagay na hindi sa iyo nang walang paalam ay pagnanakaw. Ikalawa, ako ang pribadong tagapamahala ni Binibining Santos. Ang kanyang kaligtasan at ang kanyang mga gamit ay responsibilidad kong protektahan. Ginang de la Cruz, kayo ang biyenan ni Binibining Santos, tama ba? Ang katulong na nasa inyo rito ay walang modo.
Kung hindi nyo man lang kayang kontrolin ang sarili ninyong katulong, ako na ang aako. Ikaw. Kaya ngayon, humingi kayo ng tawad kay Binibining Santos. Mama, gumawa ka. Magsalita ka. Ikaw. Clara, ito ba ang bagong katulong na inupahan mo? Bakit siya ganyan makipagtrato sa akin? Ah, ganoon ba? Ikaw ang kapatid na babae ng asawa ni Binibining Santos. Pumapasok sa bahay ng iba, nagnanakaw ng mga bagay, wala kang pinag-aralan. Ginang de la Cruz, kung hindi nyo man lang madisiplina ang sarili ninyong anak, kaya ko ring asikasuhin yan. Tigilan mo yan. Tigil, siya ay illegal na nagmamay-ari ng pag-aari ng iba. Sa pinakamabuti, detensyon. Sa pinakamasama, pagkabilanggo. Ano? Gusto mong sumama sa kanya? Mama. Victor, tingnan mo ang asawa mo. Gusto ko lang humiram ng pulseras niya at inaakusahan niya akong magnanakaw. Nagbanta pa siyang tatawag ng pulis. Hindi ko ginawa. At itinatanggi mo pa? Yang tinatawag mong pribadong tagapamahala mo ay eksaktong sinabi iyon. Victor, kailangan mong makita ang tunay na pagkatao ng asawa mo. Akala niya siya ay prinsesa, nagpapakita ng mahina at marupok na pag-arte sa harap mo. Pero sa sandaling wala ka, binubuli niya ako at ang kapatid mo. Hindi totoo yan, Victor. Talagang hindi ko ginawa. Clara, pulseras lang yan. Kung gusto ni Lila, ibigay mo na lang sa kanya. Bukod pa roon, hindi ka naman dati ganito kakuripot. Pero iyan ang pulseras ko. Kinuha niya ito ng walang paalam. Clara, tingnan mo, ang issue dito ay hindi kung iyan ba ang pulseras mo o hindi. Ikaw ang hipag. Si Lila ay bata pa at hindi pa nakakaalam. Hindi niya alam pero dapat alam mo. Ako, Ang asawa ni Clara ay isang dalubhasa sa karaniwang gaslighting tactics. Pinipilipit ang salaysay, nagpapanggap na biktima, pinaparamdam kay Clara na kasalanan niya ang lahat. Nakakaawa, nandito na ako ngayon. Hindi ko hahayaang makalusot ang pamilyang ito. Binibining Santos. Ang kapatid na babae ng asawa mo nagnanakaw sa'yo. Nakuha ko ang lahat sa video. Kung tatawag tayo ng pulis ngayon, ito na ang lahat ng ebidensya na kailangan natin. Kung tatawagan natin ang pulisya ngayon, ito ang ebidensya. Victor, tingnan mo ang bobong manager na ni-hire ni Clara. Ikaw ba ang bagong manager na ni-hire ng asawa ko? Ako ang lalaki ng bahay na ito. Hindi ka welcome dito. Lumabas ka sa bahay ko ngayon din. Kaninong bahay ito? Natatakot ako, Ginoong de la Cruz, hindi mo pa rin maintindihan. Binibining Santos, gusto mo bang tulungan kitang paalisin ang mga ito? Alis? Clara, tingnan mo ang taong ni-hire mo. Walang respeto, hindi man lang alam ang mga pangunahing bagay. Tama na, tanggalin mo muna siya at pagkatapos ay kailangan mong pag-isipang mabuti kung bakit ka kumuha ng ganitong tao. ako, Tungkol sa pulseras na ito, malapit na ang kaarawan ni Lila. Isipin mo na lang ito bilang maagang regalo sa kaarawan para sa kanya. Salamat, Victor. Ikaw talaga ang pinakamabait. Sige anak, oras na ng hapunan. Ang iyong kapatid na babae at ako ay hindi pa kumakain. Tama. Ngayon ay nakuha ko ang isang malaking kliyente. Mama, Lila, isasalubong ko kayong dalawa sa isang magarbong hapunan. Mahusay. Huwag kang pumunta. bakit? Kung pupunta ka ngayon, mas kakampihan pa ni Victor ang panig nila. Ano ang dapat kong gawin? Ang pulseras na yon, mahalaga ito sa'yo, di ba? Oo, ito ay mula sa mga gamit ng aking ina na iniwan sa akin. Ito ay nagkakahalaga ng 1,500,000 piso. Maghanda ka. Ngayong Sabado, makukuha natin ang pulseras pabalik. Paano? Sabado ang araw ng hapunan ng pamilya, tama ba? Oo, ang tiyahin ni Victor, ang kanyang tiyo, at ilan pang kamag-anak ay darating. Sabi nila para palakasin ang ugnayan ng pamilya, pero nandito lang sila para manghuthot sa atin. Ang daming tao ay perpekto. Mas maraming tao, mas maganda ang drama. Uy, Victor, tingnan mo ito. Hindi pultikarat na ito ay bagay na kulay kinesbalat ko. Sayang kay Clara. Itago mo kung gusto mo. Wala namang problema sa kanya. Ang kalinawan ng pulseras na ito ay kahanga-hanga, tiyak na nagkakahalaga ng malaking halaga. Tiyak na 1,500,000 piso. Binigay ito sa akin ni Clara ng maaga bilang regalo sa kaarawan. Tama ba, Clara? Kung maaaring makialam. Sa aking kaalaman, Binibining de la Cruz. Ang pulseras na ito ay mula kay Binibining Santos, mga gamit ng kanyang ina. Nagkakahalaga ng 1,500,000 piso. At walang record na ito ay ibinigay bilang regalo. Tinatawag mo itong regalo sa kaarawan? Nasaan ang kontrata ng regalo o record ng bank transfer? Sino ka ba talaga? Well, binigay ito sa akin ni Clara, kaya lumayas ka.
Ito ang resibo ng pagbili para sa pulseras na ito at ang sertipiko ng pagtatasa nito. Maliwanag na nakasaad dito na ang pulseras ay si Clara Santos ang legal na may-ari. Bukod pa rito, narito ang surveillance footage na malinaw na nagpapakita na sa pilitan mong kinuha ang pulseras mula sa pulso ni Clara nang walang pahintulot niya. Sinabi ni Clara na pwede ko itong makuha. Binibining Santos, nais mo bang kumpirmahin? Binibining Santos, nakuha mo ba ang pahintulot niya? Hindi. Ang pulseras na iyon ay ang tanging alaala ng aking mama. Hindi ko sinabing ibibigay ko ito sa iyo. Ipinagmamalaki iyon ni Lila mula nang makuha niya. Akala ko talaga regalo iyon, lumalabas na ninakaw ito. Ano ang ipagyayabang mo kung ito ay ninakaw? Sapat na. Clara, nasabi ko na, isaalang-alang mo na ang pulseras na yon bilang regalo sa kaarawan ni Lila. Kailangan mo bang gumawa ng eksena sa harap ng buong pamilya? Nagkakamali ka, Ginoong de la Cruz. Si Binibining Santos ay hindi gumagawa ng eksena. Ako, bilang kanyang pribadong manager, ay legal na pinoprotektahan ang kanyang mga karapatan. Bukod dito, kumonsulta na ako sa abogado. Ang pulseras na iyon ay nagkakahalaga ng 1,500,000 piso. Ayon sa Artikulo 264 ng Kodigo Penal, ang pagnanakaw ng pampubliko o pribadong ari-arian na napakalaking halaga ay may parusang mahigit 10 taon sa kulungan o habambuhay na pagkabilanggo. Kasinungalingan iyan. Hindi ko ito ninakaw. Ang surveillance footage, ang invoice, at ang sertipiko ng pagpapahalaga ay narito. Binibining de la Cruz, gusto mo bang ibalik ito ngayon, humingi ng tawad, at ayusin ito ng pribado, o hintayin ng pulisya na dumating at hayaan sila sa harap ng lahat ng iyong mga kamag-anak? Nadalhin ka? Hindi ka nangangahas. Makikita mo kung hindi. Ibinalik mo ang pulseras kay Clara. Victor, hindi mo ba sinabi na ito ay regalo para sa akin? Isuli mo na lang. Sa kanya, sino naman ang may gusto ng bobong pulseras? Wala akong pakialam dyan. Kung sadyang sisirain mo ang pag-aari ng iba, babayaran mo ito. Buti na lang at hindi nasira, kung hindi ay magkakaroon ka ng panibagong kaso. Binibining Santos, ibinabalik ang nararapat sa iyo. Binibining Reyes. Salamat. Babayaran mo ito. Hindi na kailangang maghintay, Ginoong de la Cruz. Handa ako anumang oras. At saka, tungkol sa lahat ng nangyari ngayong gabi, na-record ko lahat sa audio at video, kasama na ang banta mo kanina. Kung kinakailangan, ibibigay ko lahat sa abogado ko. Iba ka talaga. Nakikipag-alyansa ka sa labas para hiyain ang sarili mong asawa. Ako, Sige lahat, kumain na tayo. Kumain na. Tama, Binibining Santos. Ang hapunan mo ay handa na sa ikalawang palapag. Ang hangin dito ay hindi masyadong maganda. Kumain na tayo sa itaas. Tara na. Victor, tingnan mo sila. Tama na. Hindi pa ba sapat ang kahihiyan mo sa amin? salamat. Hinding-hindi pa ako nakaramdam ng ganitong kagaanan. Ito ay simula pa lamang. Binibining Reyes, ang aking biyenan, ang aking hipag at si Victor at ang kanyang buong grupo ay lubos na napahiya sa harap ng mga kamag-anak ngayon. Hindi nila ito papabayaan. Bawat 6 na buwan o 1 taon, sila ay pumupunta upang manatili ng ilang sandali. At kapag ginawa nila, alam mong sila ay maghanap ng bagong paraan upang gawing impyerno ang buhay ko. Ano ang dapat kong gawin noon? Binibining Santos, mula nang maging pribadong tagapamahala kita, pinag-aaralan ko ang testamento na iniwan sa iyo ng iyong mga magulang. Nakita ko ang isang sugnay na nagsasaad kung hindi tunay na mabuti sa iyo si Victor at walang anak sa iyo, kung gayon wala siyang paraan upang tunay na magmana ng mana na iniwan sa kanya ng iyong mga magulang. Oo, natakot ang aking mga magulang na pagkatapos silang mamatay, baka subukan ni Victor na asarin ako, kaya idinagdag nila ang kondisyong ito. Binibining Santos, mahal na mahal ka ng iyong mga magulang. Kaya natakot sila na sa bandang huli, baka hindi ka tratuhin ng tama ni Victor. Itinatag nila ang kondisyong ito. Kung si Victor ay tunay na mabuti sa iyo at may anak sa iyo, saka lamang siya makakapagmana ng ari-arian. Kung hindi, wala siyang makukuhang kahit 1 sentimo. Kaya maaari ba nating gamitin ang sugnay na ito upang paalisin si Victor ng walang dala? Kahit na ang iyong mga magulang nagtatag ng kondisyong ito, sa ngayon, kapwa sa bahay at sa kumpanya, si Victor ang nagdedesisyon. Kaya kung padalos-dalos nating gagamitin ang kondisyong ito ay magbabalik lamang sa atin. Kaya ano ang iyong iminom mong kahi? Sinasabi kong dapat kang magkunwaring buntis. Kahit na tila ngayon na si Victor ang may tunay na kapangyarihan, alam na alam niya siya ay isang kondisyon pa ang layo mula sa kanyang tunay na layunin. Iyon ay ang magkaroon ng anak sa iyo. Ngunit kung magpapanggap akong buntis, hindi ba iyon ay magiging pabor sa kanya? Naaalala mo ba noong una tayong nagkita ang unang hakbang na binanggit ko? Una, kahit paano ka inapin ang iyong biyenan at hipag, sinuklian mo sila.
Kaya ngayon kailangan nating gawin ang unang hakbang na iyon. Kung ayaw mong ang iyong biyenan at hipag ay patuloy na magdulot ng gulo, kailangan nating palayasin sila ng tuluyan. Naiintindihan ko na ngayon. Gusto mong magpanggap akong buntis upang magdulot ng alitan sa pagitan ni Victor at ng aking biyenan at hipag. Eksakto. Kapag buntis ka na, poprotektahan ka ni Victor tulad ng ikaw ang kanyang pinakamahalagang kayamanan. Pagkatapos, kung ang iyong biyenan at hipag magdulot muli ng gulo, at ito ay magdulot ng panganib sa iyong pagbubuntis, hindi mo na kailangan pang gumalaw. Si Victor mismo ang sisiguraduhing sila ay palayasin. Sige, gawin natin ang paraan mo. Clara, ayokong pag-usapan ng nangyari kahapon pero itong manager mo kailangang umalis ngayon dahil ang pamilyang ito ay hindi pinapatakbo ng mga tagalabas. Tama. Kung ako ang tatanungin, anong klaseng manager ba siya? Isa lang siyang manggugulo at dapat natin siyang paalisin. Victor, ano pa ang hinihintay mo? Ikaw ang lalaki ng bahay kaya bilisan mo at paalisin siya. Naririnig mo ba ako? Lumabas ka! Ang bahay na ito ay orihinal na iniwan sa akin at kay Victor ng aking mga magulang. At dahil ang bahay ay nasa pangalan nating dalawa, ako rin ang may bahay, kaya tungkol kay Ana na aking inupahan, kung siya mananatili o aalis, wala kang karapatang magpasya. Swerte mo at pinakasalan ka ni Victor dahil ang kumpanya ng tatay mo, kung hindi dahil sa kanya na sumuporta, siguradong bumagsak na noon pa. Akala mo malaki ka na, ha? Walang hiya. Mamili ka ng salita dahil kung maglakas loob kang personal na atakihin si Binibining Santos at insultuhin siya muli ng pasalita, kakasuhan ko kayo ng paninirang puri at pambubuyo at dadalhin ko kayo sa korte at saka ang sinabi mo kanina, nakarecord ko na. Sige, kung gusto mong magtago ng tagalabas sa bahay, itago mo siya. Pero huwag mong sabihing hindi kita binalaan kung isang araw ang pamilyang ito masira dahil sa kanya. Wala kang mapaghiyakan. Victor. Victor, Si Clara ay talagang sinusubok ang kanyang kapalaran. Talagang hindi natin pwedeng pabayaan ito. eksakto. Kailangan nating turuan siya ng leksyon. Ipakilala sa kanya kung sino talaga ang may kontrol dito. Eksakto. Ipapagawa ko sa kanya na lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Huwag kang mag-alala. Ang isang tulad ni Clara ay napakadaling kontrolin. Kung hindi, paano makakawin ng isang mahirap na tulad ko ang kanyang buong mana? May plano ka? May malaking pagpupulong ng kliyente sa kumpanya ngayon. Pupunta muna ako sa opisina. Pagbalik ko mamayang gabi, gagaslight ko lang siya ng kaunti. Kailangan niyang gawin ang anumang sabihin ko. Pagdating ng panahon, maaari kong palayasin ang sinuman kahit kailan ko gusto. Ang asim. Para magpanggap na buntis, kailangan mong masanay dito. Pag uwi ni Victor mamayang gabi, magpapanggap tayo para sa kanya. Medyo maasim lang. Kaya kong tiisin yon. Pero paano kung hindi siya maniwala? Matagal na niya akong pinipilit na mabuntis, pero walang swerte. Inihanda ko na lahat. Wala siyang choice kundi maniwala. Kahit na maghinala siya at gusto kang dalhin para sa check-up, may kakilala ako sa ospital. Lahat ay naayos na. Binibining Cruz. Buti na lang may kaibigan na nagpakilala sa atin. Natutuwa akong nakilala kita. Salamat. Ang motto ko ay unahin ang customer. Huwag kang mag-alala. Kailangan lang nating maghintay na umuwi si Victor mamayang gabi. Ana ang pangalan mo, tama ba? Magkano ang binabayad sa iyo ng aking asawa ha? Dodoblehin ko. Lumabas ka sa bahay ko. Ginoong De La Cruz, sinabi ko na sa iyo ng maraming beses. Ako ay sumusunod lamang sa utos ni Binibining Santos. Kaya ayaw mong umalis sa aking bahay. Well, dahil ikaw ay inupahan ni Clara, ipapautusan ko si Clara. Na siya mismo ang magtanggal sa iyo. Ginoong De La Cruz, sandali lang. Pagdating sa bagay na ito, ikaw ay isa lamang katulong para sa amin. Ano, sinusubukan mo ba akong pigilan na makita ang aking asawa? Ginoong De La Cruz, hindi ko sinusubukan na pigilan ka na makita si Binibining Santos. Ngunit babalaan kita, kapag nakita mo siya, mas mabuti pang bantayan mo ang iyong tono. Huwag mong subukang galitin siya. Pupunta ako upang makita ang aking asawa. Anong tono ang gagamitin ko kapag kausap ko ang aking asawa ay wala kang pakialam. Umalis ka! Si Binibining Santos ay buntis. Hindi mo ba alam? Ano? Nalaman niya ngayong araw, siya ay buntis. Mahal na mahal niya ang batang ito.
kaya binabalaan kita. Kapag nakita mo siya, huwag mong gagawing malungkot siya. Magaling, siya ay hindi mabuntis sa napakahabang panahon at ngayon siya ay buntis. Kapag nagkaroon na ng sanggol si Clara, saka ang testamento, hindi kita kailangan. Dadalhin ko ito sa aking asawa. Clara, anong nangyayari? Galit ka pa ba dahil sa pulseras? O dahil sinubukan kong alisin ang manager mo? Clara, hindi ko ba naibalik sa iyo ang pulseras? Pwede bang tigilan na natin to? Tungkol naman kay Ana, pwede siyang manatili hanggat gusto mo. Sigurado ka? Oh, pero totoo ba ang sinabi ni Ana? Nabuntis ka? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Anong silbi ng pagsasabi sa'yo? Wala naman akong boses sa bahay na ito, kahit ang sarili kong pulseras. Ibini mo sa kapatid mo bilang regalo. At yung pribadong manager na kinuha ko, wala rin akong sasabihin doon. Sinubukan mo pa rin siyang alisin. Sige, mali ako doon, pero hindi ko ba pinakuha sa kapatid ko na ibalik sa iyo ang pulseras? At si Ana, hindi ko naman talaga siya pinalayas. Tapos na ang tapos na. Pero sino ang nakakaalam ng iniisip mo? Mangyayari pa ba ito muli? Pangako, mula ngayon, nang walang pahintulot mo, hindi ko na ibibigay ang mga gamit mo sa kapatid ko. At hindi ko na susubukang alisin si Ana. Pwede mo siyang panatilihin hanggat gusto mo. Talaga? Talaga! Mag-focus ka lang sa pagpapahinga habang buntis ka at magkaroon ng ligtas at malusog na panganganak. Gagawin ko ang anumang gusto mo. Sige, ito lang. Ang nanay mo at kapatid mo ay nakatira pa rin dito. Paano kung inapin nila ako muli? At maging sanhi ng pagkalaglag, pumunta ako sa ospital para sa check-up ngayon. Sinabi ng doktor na may hindi matatag akong pagbubuntis. Hindi ako pwedeng magkaroon ng anumang emosyonal na stress. Pagkatapos, sisiguraduhin kong sasabihin sa nanay at kapatid ko na hindi ka nila pwedeng galitin. Pero para sa kapakanan ng sanggol, natatakot ako. Huwag kang matakot. Matagal nang gusto ng nanay ko ang isang apo na lalaki. Kung hindi nila ito tanggapin, papaalisin ko sila. Mas gumana ang pakiramdam ko. Pero itong ultrasound report at blood test, ginawa ba sila sa nangungunang ospital? Mapagkakatiwalaan ba sila? Siyempre, sa nangungunang ospital yon. Anong hindi ka naniniwala sa akin? Kung hindi ka naniniwala sa akin, pupunta ako ngayon sa ospital at gagawin ito muli. Hindi na kailangan. Nagtanong lang naman ako. Buntis ka na ngayon. Ang pinakamahalaga ay magpahinga. May trabaho ako mamaya. Kailangan ko nang umalis. Hindi na kita aabalahin. Victor, matagal mo na akong ginagaslight. Mula ngayon, babawiin ko na ang lahat ng akin. Mas okay ka na ba ngayon? Hindi na ako makakain. Victor, ano ginagawa mo? Bakit mo pinapakain yung bruha? Wala ba siyang kamay? Nabuli ang kapatid mo ng asawa mo dahil sa pulseras at ngayon sobrang bait mo sa kanya. Ano bang problema mo? Mama, umaga pa lang. Hindi ba kayo pwedeng tumahimik? Victor, hindi ba ikaw nangako kahapon na papag-apologize mo si Clara kay Lila? Oh, Victor, papag-apologize mo si Clara sa akin. Ito ang bahay mo. Tayo dapat ang nagtatakda ng mga patakaran para sa kanya. Pinalo mo ako. Ang kapal ng mukha mo. Masamang babae ka. Bakit nandito ka pa? Hindi ka ba pinalayas ni Victor? Anak, ano ba talaga ang nangyayari? Ngayon, humingi ka ng tawad kay Binibining Santos. Humingi ka ng tawad sa kanya. Nawala ba ang ulo mo? Anak, bakit ka nakatayo dyan? Ang walang hiya. Pinalo niya ako at ngayon gusto niya akong humingi ng tawad kay Clara? Tulungan mo si Mama na sapakin siya pabalik. Victor, kung ang mama mo at ang kapatid mo ayaw humingi ng tawad, sige, kalimutan na. Wala namang malaking problema. Masama lang ang loob ko. Pero kailangan ang paghingi ng tawad. Pero hindi si Clara ang hihingi ng tawad sa iyo. Ikaw ang hihingi ng tawad kay Clara? Ano, Victor, nilalagnat ka ba? Hindi. Malinaw na ako. Ninakaw mo ang pulseras na iniwan ng mama ni Clara sa kanya, kaya ikaw ang mali. At ngayon ikaw pa ang agresibo at bastos. Kaya ngayon, humingi ka ng tawad kay Clara. Bakit ako? Dahil buntis siya ngayon. Buntis siya. Ang pamilya de la Cruz ay magkakaroon ng tagapagmana. 6 na taon ka ng kasal kay Victor at ngayon ka lang nagkaanak. Ano bang dapat ipagdiwang?
Bukod dyan, buntis lang naman. Hindi naman malaking bagay. Nung dinadala ko si Victor, nagtrabaho pa ako sa bukid. Ikaw ay ikaw, at si Clara ay si Clara. Si Clara ay nagdadalang tao ng aking anak, kaya kailangan ang paghingi ng tawad. Wala akong bala humingi ng tawad. Mama, kita mo, Victor. Oo, at hindi rin ako hihingi ng tawad. Ang tiyan ko, ang sakit-sakit. Nalulunos ba ako? Ayos ka lang ba? Stress siguro, ang gulo ng emosyon. Yan ang nagdudulot ng sakit. Humingi ka ng tawad kay Clara, ngayon na. Kung hindi, umalis ka sa pamilya de la Cruz at huwag kang magbalik. Victor, masyadong malupit yan. Anak, nanay mo ako. Paano mo masasabi ang ganon? Ang babaeng ito? Anong klaseng engkanto ang ginawa sa'yo? Siya... Ana, palabasin sila at kung wala ang pahintulot ko, huwag kang mangahas na pumasok muli sa aking bahay. Ikaw muna. Tatanong ako ulit. Hihingi ka ba ng tawad o hindi? Pasensya na, Clara, hindi ko dapat kinuha ang iyong pulseras. Pasensya na. Ano iyon? Hindi ko masyadong naintindihan. Clara, huwag mong ipilit. Huwag kang masyadong mayabang. Victor, sa tingin ko ang iyong mama at kapatid na babae ay hindi talaga nagsisisi. Ang tiyan ko talaga, masakit. Nagkukunwari ka ba? Humingi ka ng tawad kay Clara, ng maayos. Victor, sinaktan mo ako? Talagang sinaktan mo ako dahil sa babaeng ito? Lila de la Cruz, isa na lang sasabihin ko. Humingi ka ng tawad kay Clara, ng maayos. Victor. Baliw ka na ba? Paano kung subukan mong maging mas tapat at humingi ng tawad? Pasensya na, Clara. Alam ko nagulo ko ang lahat. Kung magsosorry ka, ang pagsasabi ay hindi sapat. Anong sinabi mo? Siyempre, kailangan mong sumulat ng garantiya. Isumpa mong hindi mo na uulitin. At saka, magsasagawa ka lang formal na humingi ng tawad kay Clara. Gusto mo pa bang magtimpla ako ng tsa para sa'yo? Hindi mo naman talaga kailangang uminom ng tsa. Okay lang. Nag-aalala lang ako na ang sama ng loob ko ay baka makaapekto sa sanggol. Tama na, ihain mo ang tsa. Ang sabi ko, isa, tapos iba naman ang sasabihin mo. Kaya ang video na ito ang ating garantiya. Ako si Lila de la Cruz. Ako si Lila de la Cruz. Ako si Marta de la Cruz. Ako si Marta de la Cruz. Ay buong pusong sumusunod sa posisyon ni Clara bilang pinuno ng sambahayang ito. At taos-puso kaming humihingi ng tawad para sa aming nakaraang pag-uugali. Kailangan kong sagutin ang tawag na ito. Clara, ikaw, munting sinta. Pinag-away mo kami ni Victor. Eh ano kung ginawa ko? Ano ang gagawin mo? Gumagawa ka pa rin ng gulo? Bitawan mo ako. Mama, si Clara. Itong munting sinta. Sinadya niya tayong patibungin. Clara, wala kang kahihiyan. Sasakalin kita. Tuturuan kita ng leksyon. Sasakalin kita. Lakas loob mo bang saktan ng mama ko? Papatayin kita. Bitawan mo. Clara, sasakalin kita, ikaw munting sinta. Sasakalin kita, ikaw munting sinta. Sasakalin kita, sasakalin kita. Lila, sandali lang akong nawala at inaapi mo na agad si Clara ng ganyan? Clara, ayos ka lang ba? Victor, ang mama mo at ang kapatid mong babae ay hindi talaga nagbalak humingi ng tawad sa akin. Pagkaalis mo, sinubukan nila akong sakalin. Victor, wala kang ideya. Pagkatapos mong umalis, ang masasamang sinabi nila. Yung tagapamahala mo, sinaktan pa ako. At sinaktan pa ang kapatid mo. Tingnan mo, Victor. Tingnan mo ang ginawa niya sa pulso ko. Ginoong de la Cruz, kung hindi ko siya napigilan kanina, ang iyong mama ay sasaktan si Binibining Santos. Malamang hindi ka makararating sa oras. Pero sa kabutihang palad, na-record ko lahat to. Ang nakita ko lang ay ikaw at si Mama na binubuli si Clara. Victor,
Paano mo di ako mapapaniwalaan at paniniwalaan mo yung mapagkunwari na si Clara? Tama na. Dahil napakaikli ng memorya ninyo at hindi kayo nagkakasundo ni Clara, gusto ko kayong umalis sa bahay ng De La Cruz. Huwag na kayong bumalik. Hanggang sa si Clara ay ligtas na manganak. Amara, alagaan mo si Clara. Ewan. Hindi ko akalaing si Victor ay talagang gagawin ito para sa sanggol. Pinalayas ang kanyang mama at kapatid. Si Victor ay isang napakasakim na tao. Hindi siya pumapanig. Sarili lang niya ang iniintindi. Ang pagpapalaya sa mga parasito na ito. Simula pa lang. Binibining Reyes, ano ang susunod nating hakbang? Ngayon, kahit na ang iyong biyenan at hipag ay pinalayas na, walang garantiyang si Victor ay hindi magbabago ng isip at papayagan silang bumalik. Kaya itong peking pagbubuntis ay kailangang ipagpatuloy. Pero tayo ay maaaring magsimula sa ikalawang hakbang. Ikalawang hakbang? Bawiin ang sayo ang pera at kapangyarihan. Pero ang kumpanya ay nasa kamay ni Victor. Hindi man lang niya ako pinapalapit sa opisina. Ang hindi makapunta sa opisina ay hindi nangangahulugang hindi tayo makapag-imbestiga ng lihim. Para mabawi ang kumpanya, kailangan nating magsimula sa pinakamahalaga, ang pera. Sa pagkakaalam ko, sa nakaraang ilang taon, si Victor ay ginamit ang pangalan ng kanyang kapatid na babae at ng kanyang mama upang magtayo ng maraming peking kumpanya. Lihim niyang inaalis ang mga ari-arian ng grupo ng liwanag. Binibining Reyes, sabihin mo lang sa akin ang gagawin. Ang mga profesional na bagay ay dapat ipaubaya sa mga profesional. Sa katunayan, meron akong kaibigan na auditor. Aayusin ko na tulungan niya akong imbestigahan ang pananalapi ng grupo ng liwanag. Uy Arturo, kailangan kitang humukay ng isang bagay para sa akin. Tingnan mo ang mga libro ng negosyo ng liwanag, kasama ang mga galaw ni Victor. Sige, hihintayin ko ang magandang balita mo. Victor, Bumalik ka sa iyong asawa. Wag na. Mama, kung magpapakabuti ka mula ngayon at pupunta ka para makita si Clara at ang iyong apo, tatanggapin pa rin kita. Pero kung pumunta ka dito para guluhin si Clara muli, umalis ka na ng tuluyan. Ikaw? Sige, hindi na ako babalik. Sa pagitan ng isang ina at kanyang anak, ituring nating putol na ang ugnayan natin. Victor, ano ang nangyari sa'yo? Para kang ibang tao. Tama na. Lumipat muna kayo saglit. Bumalik kayo kapag nakaisip na kayo. Ipapahatid ko kayo ng driver sa apartment sa Grandview Estate. Lumayo kayo kay Clara. Mama, tignan mo si Victor. Mula nang mabuntis si Clara, ibang-iba na siya. Sinaktan pa niya ako. Kapag ipinanganak niya iyon, tatapakan na nila tayo. Ang pagpabor niya ay wala ng kontrol. At mula ngayon, hindi ba sinabi lang ni Victor na huwag na tayong bumalik? Hindi pwede. Hindi namin pwedeng hayaan siyang magkaanak. May plano ako. Clara, nagalit ka sa nanay ko at kay Lila, kaya pinaalis ko sila. Mula ngayon, mag-focus ka na lang sa pag-aalaga sa sarili mo at sa sanggol. Victor, ang bait mo sa akin. Ikaw ang ina ng aking anak. Sino pa ba ang pagbubutihan ko? Ito ang nalaman ko ngayong hapon sa pamamagitan ng pagtawag at pagpapatingin sa isang tao. Tungkol ito sa negosyo ng liwanag, mga issue sa pananalapi at kamakailang kinaroroonan ni Victor. Sa mga nakaraang taon, si Victor ay patuloy na naglilipat ng kita ng liwanag sa mga peking kumpanya. At ito ay bahagi lamang nito. Binibining Reyes, sa mga nakaraang taon, nailipat na ni Victor ang marami sa ating mga ari-arian ng liwanag. Hindi naman niya palulubugin ang liwanag, di ba? Ano ang dapat kong gawin? Magpapatuloy ako sa paghahanap. Kapag alam na natin ang buong larawan, magiging maayos tayo. Nakapanatag ng loob ko yan. Sinta, anong ginagawa mo sa itaas? Pinibining Santos? Ang oras ko para makipag-usap sa iyo sa pag-aaralan ay napakalimitado bawat araw. Maghihinala siya kung masyadong mahaba. Tigilan na natin dito para ngayon. Oras na, dapat kang magpahinga. Ang pagpupuyat ay hindi mabuti para sa pag-unlad ng sanggol. Kasama ko si Binibining Reyes nag-uusap tungkol sa pagiging magulang mga tip. Pero ngayong binanggit mo, ay medyo inaantok na ako. Matulog ka na. Oh, Sinta, sa susunod, kapag nag-usap kayo tungkol sa pagiging magulang kasama si Amara, tandaan mong isama ako. Victor, hindi ka ba abala? Napakaaga pa. Bakit wala ka sa opisina? Walang mas mahalaga kaysa makasama ang aking asawa at anak.
Gagawa ako ng mas maraming oras para makauwi simula ngayon. Pwede kitang makasama at magtrabaho pa rin. Panalo lahat. Ako na magbubukas ng pinto. Victor, ako ito. Nagluto ako ng chicken soup para kay Clara. Pinakuluan ko buong umaga. Alam kong nagkamali ako ngayon. Gusto ko talagang humingi ng tawad kay Clara. Pasukin mo siya. Tingnan mo, mabuti ang intensyon niya. Victor, buksan mo ang pinto! Victor, nagdala ako ng chicken soup. Pasok. Clara, nakuha ko ang pinakamahal na mga halamang gamot. Kumuha rin ako ng matandang inahin. Inilaga ko buong umaga. Para sa'yo, para gumaling ka. Ang sabaw na ito ay mabuti para sa mga babae. Clara, inumin mo na habang mainit. Mayroong kung ano sa sabaw na ito, pero kailangan mong inumin. Hindi mo ba sinabi na darating ang regla mo ngayon? Amara, anong ginagawa mo? Saffron yon. Anong ginagawa ng saffron dito? Ang mga buntis ay hindi pwedeng kumain nito. Nagdudulot ito ng pagkakuha. Ang tiyan ko, sobrang sakit. Clara! Sobrang sakit talaga. Clara, ayos ka lang ba? Huwag mo akong takutin ng ganyan. Dugo. Kumuha ng kotse. Ngayon na. Feeling proud ka sa sarili mo, Binibining de la Cruz? Ito ang patunay na sinubukan mong saktan si Binibining Santos. Anong ginagawa mo? Sinisigurado ko lang ang ebidensya. Siyempre, lalo na kapag ang ginawa mo ay pananakit. Kung may mangyari kay Binibining Santos o sa kanyang sanggol, sana hindi, iyon ay tangkang pagpatay. Hindi mo pwedeng kunin yan. Isoli mo, pakiusap, isoli mo. Pulis, may sitwasyon dito, tangkang pagpatay. Hindi mo pwedeng tawagan ang pulisya. Huwag mong tawagan ang pulisya. Walang silbi ang kausapin ako. Kailangan mong kumbinsihin sina Victor at Clara. Sa tingin mo, maniniwala sila sa iyo? Kumuha ng kotse? Victor, pakiusap. Kailangan mo akong patawarin. Hindi ko sinasadya. Sinusubukan ko lang tulungan si Clara na gumaling. Kailangan mong maniwala sa akin. Kailangan mo. Bitawan mo? Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ipinapangako na hindi mo ito gagamitin laban sa akin. Victor, ayaw kong makulong. Pakiusap, hindi ako pwedeng makulong, Victor. Ginoong de la Cruz, dadalhin ko si Ginang de la Cruz sa ospital. Dapat kang makipag-usap ng maayos kay Lila. Victor, Huwag kang mag-alala, kaya ko. Hindi ko hahayaang may mangyari kay Ginang de la Cruz. Salamat sa pag-aalaga sa kanya sa ngayon. Susundan kita mamaya. Siyempre. Diyos ko, pinatay mo ako sa takot. Kung si Victor talagang dadalhin ako sa ospital, malalaman niyang peke ang pagbubuntis ko. Una sa lahat, hindi ko siya hahayaang dalhin ka. Pangalawa, kahit na matuloy tayo, hindi ko hahayaang malaman niya. Ano ang gagawin natin ngayon? Mawawala ang iyong sanggol. Magkakaroon ka ng miscarriage. Mawawala ito. At kasalanan ito ni Lila. Kaya idemanda mo siya. Kung hindi pumayag si Victor, kung tumanggi siya, ipagpalit mo ang kanyang mga ari-arian sa iyong pananahimik. Ito ang iyong pagkakataon na mabawi ang iyong mga ari-arian. Gagawin ko ang anumang sabihin mo. Tara na. Ano ang hinahanap mo? ebidensya, syempre. Itinago ng iyong tagapamahala ang mga piraso ng porselana at ang saffron. Sinabi niyang tatawag siya ng pulis sa akin. Ipapahuli niya ako. Victor, tulungan mo akong hanapin ang mga iyon. Bilis, ayokong makulong. Naiintindihan mo ba ang ginawa mo? Victor, nagbago ka. Kahit anong pagkakamali ang nagawa ko dati, palagi mo akong sinusuportahan. Ngayon, si Clara na lang ang inaalala mo. Ang ginawa mo ay isang krimen. Si Clara iyon. Yun ang aking hindi pa isinisilang na anak. Paano ka nangahas? Wala na ang sanggol. Magkaroon na lang ng isa pa. Gumawa na lang ng isa pa. Ano naman ang malaking bagay dyan? Sinaktan mo ako? Talaga bang sinaktan mo ako? Sasabihin ko kay mama. Sinaktan kita? Sana masaktan kita hanggang sa mamatay ka. Alam mo ba na wala na ang sanggol? At ano ang ibig sabihin noon? Wala na ang sanggol. Ibig sabihin hindi ko na makukuha ang mana ng pamilya Santos. Naiintindihan mo ba? May sasabihin ako sa'yo. Kung may mangyari sa sanggol na yon, ihahatid kita ng personal sa bilangguan.
Sige, tumigil ka na sa pag-iyak. Kahit na ayaw kong may mangyari sa aking anak. Kung may mangyari man, hindi rin kita maipapapasok sa kulungan. Pagkatapos ng lahat, ikaw ay aking sariling kapatid na babae. Talaga? Salamat, Victor. Alam ko na, ikaw ang pinakamabuti sa akin. Ikaw, Sinta, akala ko nasa ospital ka. Bakit ka nasa bahay? Inalagaan ko lang si Lila. Malapit na sana akong hanapin ka. Ano ang sinabi ng doktor? Sinta. Clara, magsalita ka naman. Ginoong De La Cruz, si Binibining Santos ay hindi maayos ang kalagayan ngayon. Ihatid natin siya sa kanyang silid para magpahinga. Tama. Sinta, kumusta ang pakiramdam mo? Kumusta ang sanggol? Victor, ang ating sanggol, wala na. Ano? Wala na ang sanggol? Oo. Victor, wala na ang ating sanggol. Dahil pinainom ako ng droga ng kapatid mo. At ngayon wala na ang ating sanggol. Wala na ang sanggol. Wala na siya. Kasalanan ng kapatid mong si Lila ang lahat. Idedemanda ko siya. Ano? Pinatay ng kapatid mo ang ating anak. Babayaran niya ito. Sinta, alam kong nasasaktan ka pero si Lila ay sarili kong kapatid na babae. Bata pa siya at hindi pa gaanong nakakaalam. Sobra lang siyang layaw kaya naman siya nagkamali ng sobra. Victor de la Cruz, wala na ang ating anak. Wala ka bang pakialam sa sarili mong anak? Paano mo masasabi iyan? Nagmamalasakit ako. Siyempre oo, mas nagmamalasakit ako kaysa kahit kanino pero wala na ang sanggol. Hindi mo naman pwedeng ikulong din ang kapatid ko, di ba? Ang namatay ay ang iyong anak na lalaki. Sabi ng doktor, ito ay isang sanggol na lalaki. Amara. Ang ebidensya na sinubukan akong saktan ni Lila, nakalak na ba lahat? Nakalak na lahat. Kapag natawagan na namin ang pulisya, maaari na namin siyang ipahuli anumang oras. Teka, ikaw lumabas ka. Kailangan kong kausapin si Clara. Gawin mo. Clara, alam ko na nawala sa iyo ang ating sanggol at sobrang lungkot mo. Malungkot din ako, pero hindi sinasadya ni Lila yon. Ipapahingi ko siya ng tawad sa iyo. Sige? Ito ay hindi sinasadyang krimen pa rin. May pananagutang kriminal pa rin siya. Hindi. Bakit hindi ka nakikinig sa akin? Wala na ang sanggol, iyon lang. Kahit na ikulong mo ang kapatid ko, hindi nito siya maibabalik. Victor, dahil ba siya ang kapatid mo? Paano kung pinatay niya ako? Iisipin mo pa rin ba, patay na siya, kaya hindi mo maaring ikulong ang kapatid mo. Yun ba? Ano ba ako sa iyo? Kung gayon, ang iyong asawa, isang buhay tao o isang tuntungan para umakyat ka sa hagdan ng lipunan? Clara, hindi ka ganyan dati. Ano ba ako dati? Kahit anong mangyari, kailangan ko lang lunukin lahat. Yun ba? Pinatay ng kapatid mo ang anak ko. Dadalhin ko ito hanggang sa korte. Clara, kailangan nating mag-usap. Ano ang kailangan para bawiin mo ang mga kaso laban kay Lila? Kahit ano ang mga kondisyon, basta't hahayaan mong matapos ang bagay na ito. Sige. Gusto kong ilipat mo ang lahat ng ari-arian na nasa pangalan mo, kasama ang mga real estate, mga stocks at mga pondo. At kailangan mong gumawa ng isang pahayag. Anong pahayag? Gusto kong ideklara mo na kusang ilipat mo ang lahat ng iyong ari-arian. Sa akin nang walang kondisyon. Ito. Hindi ba sobra na iyon? Sabi mo lang gagawin mo ang lahat para sa akin. Ngunit tila ang lahat na iyon ay hindi kasama ang pera. Amara, mas mabuti pang tumawag ka na lang ng pulis. Hoy, teka! Si Clara ay naging ibang-iba na kaysa dati. Bahala na. Makikipaglaro na lang muna ako. Sige. Sumasang-ayon ako. At saka, una, bawiin mo ang supplementary card na ibinigay mo sa kapatid mong si Lila at kanselahin ito. Clara, si Lila ay walang trabaho. Paano siya mabubuhay kung putulin mo ang kanyang card? Kung wala siyang trabaho, dapat siyang maghanap dahil nasa edad 20s na siya. At may kakayahan naman, kaya bakit ko gagamitin ang pera ko para sustentuhan siya? Bakit ko gagastusin ang pera ko para sustentuhan ang taong pumatay sa anak ko? Sige. Sumasang-ayon ako. At ang pangalawang kondisyon? Pangalawa,
Nag-i-invest ka sa pangalan ng iyong mama, gamit ang pangalan ng iyong mama, ngunit gamit ang pera ng kumpanya, at lahat ng kita ay napunta sa bulsa niya. Gusto kong ibalik ang perang iyon. Clara, talagang wala kang puso? Paano mabubuhay ang aking mama pagkatapos nito? Meron siyang pensyon, at saka pwede kang gumawa ng family card para sa kanya. Ngunit ang halaga ay dapat aprubahan ko. Sige, kapag gumanda na ang pakiramdam mo, tatawag ako ng pagpupulong ng pamilya at i-anunsyo ang mga puntong ito. Victor, nasaan siya? Oh, Clara. Kasalanan ko ito. Dapat mas pinalaki ko ng mabuti si Lila. Okay ka lang? Tama na, tigilan mo yung pag-arte mo. Alam ko lahat ng mga lansangan mo. Mama, Lila, tinawag ko kayo ngayon dito para mag-anunsyo. Ano yon? Okay ba ang sanggol? Hindi. Una, Lila, yung supplementary credit card na binigay ko sa'yo ay kinansela na, adult ka na. Panahon na para suportahan mo ang sarili mo. Victor, pwede mo bang gawin ito sa sarili mong kapatid na babae? Pangalawa, Mama, ang mga dibidendo mo ay pinutol na. Ano? Lakas ng loob mong ulitin yun. Victor de la Cruz, ikaw na walang utang na loob para sa isang napakagandang babae. Tatalikuran mo ang sarili mong ina? Ako, sayang ang mga taon na yon. Dapat sana. Ikaw ba? Ikaw na napakaganda, pinalabas mo ang kapatid ko laban sa amin. Hindi. Ikaw talaga. Ikaw na mapahamak na napakagandang babae. Ikaw na munting sinta. Ikaw ang nag-udyok nito. Ginawa mong ipagkanulo ako ng sarili kong anak. Ikaw, karapat dapat kang tamaan ng kidlat. Relax ka lang. Hindi tumatama ang kidlat sa mga taong tulad ko. Oh, langit sa itaas. Oh, aking mahal na asawa. Ang sarili mong anak at ang kanyang asawa ay hinahatid ako sa aking hukay. Sasamahan na kita. Ikaw na napakagandang babae, pinapatay mo ang aking ina. Sasakalin kita. Tama na, tumahimik kayong lahat. Tinawag ko kayo dito para mag-anunsyo. Hindi para panoorin kayong magwala. Tapusin na natin ito dito. Amara, magandang araw ngayon. Samahan mo ako. Sige, Dapat mong kausapin ito kasama ang iyong pamilya mismo. Medyo natapos na ang mga bagay-bagay ngayon. Ano ang gagawin natin susunod? malayo pa. Ang anunsyo ni Victor ay salita lang. Walang legal na proseso, walang legal na epekto. Ikatlong hakbang, pumunta tayo sa kumpanya para i-audit ang mga account. Pero papayagan ba tayo? Ni Victor na gawin iyon? Dati mahirap dahil sinusubaybayan ka ni Victor. Pero ngayon abala siya sa pakikitungo sa kanyang mama at Lila. At saka, kagabi, tiningnan ko ulit ang testamento ng iyong papa at nakakita ako ng nakatagong probisyon. Kahit na si Victor ang may kontrol sa kumpanya, ikaw pa rin ang mayoryang shareholder. Ang mayoryang shareholder na nag-audit ng mga account ay ganap na makatuwiran. Sige. Anak, Victor, hindi mo naman talaga ako i-freeze ang mga card ko, di ba? Paano ako mabubuhay ng walang pera? Anak, paano mo ito magagawa sa akin para kay Clara? Kung hindi lang si Lila ang naging dahilan ng pagkawala ng kanyang anak, na nagtulak sa kanya na ipakulong si Lila, mabibingit ba ako sa ganitong gulo? Ipapakulong kanya. Victor, pero ako ang sarili mong kapatid na babae. Hindi mo pwedeng hayaan silang ibagsak ako. Siyempre, alam ko yan. Sa loob ng maraming taon, ang mga peking kumpanyang itinayo ko sa ilalim ng pangalan mo ay para ilipat ang ari-arian ng pamilya Santos. Kalahati pa lang ang naita-transfer ko. Kung ikaw ang masangkot, ako ang malalagot, di ba? Makatuwiran yan. Victor, so hindi mo na naman i-freeze ang mga card ko, tama? Siyempre hindi. Pangakong salita lang ang ginawa ko sa kanya. Patay na ang mga magulang ni Clara ngayon. Pero nag-iwan ng testamento ang kanyang ama. Kung nagkaanak lang sana si Clara, hindi ko na kailangang dumaan sa lahat ng ito na abala ng paggawa ng mga peking kumpanya para ilipat ang ari-arian. Pero kailangan mo pang gamitin ang saffron na iyon at ipaalaglag sa kanya ang anak. Hindi mo man lang sinabi sa akin, Victor, ako... Tama na.
Ginang Santos? Ginang Santos, ano po ang dahilan ng inyong pagdalaw? Director Morales, ang kumpanyang ito ay pag-aari ng aking ama. Iniwan niya sa akin ang malaking bilang ng mga bahagi. Bilang mayoryang shareholder ng kumpanyang ito, narito ako upang suriin ang ulat pinansyal. Kailangan ko ba ng pahintulot mo? Ito ay biglaan. Ano, Director Morales? Wala kang oras para dayain ang mga libro? Sige, pupunta ako at ihahanda ang mga ito ngayon. Ihatid si Ginang Santos sa VIP lounge. Siguraduhin komportable siya. Sa ganitong daan, Ginang Santos. Ginoong De La Cruz. Narito si Ginang Santos para sa audit. Ano? Nakikita ko. Kaya ganun pala ang nangyayari kay Clara. Kakaiba ang kilos niya kamakailan. Nagtakda siya ng bitag para sa akin. Ang bruhang si Clara. Paano siya nangahas na lokohin ako? Clara, anong ginagawa mo sa kumpanya? Hindi ba halata? Narito ako para i-audit ang mga account. Audit? May alam ka ba tungkol sa pananalapi? Huwag mong hayaan na lokohin ka nila. Ginoong De La Cruz, ayon sa Artikulo 33 ng Batas Korporasyon, ang mga shareholder ay may karapatan na suriin ang mga libro ng accounting ng kumpanya. Narito ang formal na kahilingan. Kaya Ginoong De La Cruz, kailangan namin kayo na ipa-cooperate ang Departamento ng Pananalapi. Nasa ayos ang mga account ng kumpanya. Napakarami ng mga dokumentong pinansyal. Matagal bago maayos ang mga iyon. Dapat umalis na kayo ngayon. Kapag handa na ang lahat, ipapadala ko sa inyo. Hindi na kailangan ng abala. Gagawin namin ito ngayon. On-site na inspection. Hindi kami kukuha ng anumang orihinal. Ito ay isang legal na karapatan na ibinigay sa amin ng batas. Kung tumanggi kayo, Ginoong De La Cruz, maghahain kami ng kaso sa korte para sa karapatan ng shareholder na mag-inspeksyon at ire-report sa Komisyon sa Seguridad at sa Kawanihan ng mga Krimen sa Ekonomiya. Sa pagkakataong iyon, hindi lang mga libro ang susuriin. Ginoong De La Cruz, baka hayaan na lang natin silang tumingin. Kung lalala ito, mahirap nang kontrolin. Siguraduhin na nakatago ng malalim ang mga partikular na transaksyon. Ginoong Morales, maaari bang kunin natin ang mga talaan ng pag-aproba para sa mga transfer na ito? Bueno. Na-archive na ang mga iyon. Tiyak na magtatagal bago mahanap. Ginoong Morales, bilang direktor ng pananalapi, alam na alam ninyo na inilipat ng ilegal ang mga ari-arian ng kumpanya. At bilang direktor ng pananalapi, kayo ang may direktang responsibilidad. Kung makikipagtulungan kayo ngayon, iyon ay pagbibigay ng lead. Pero kung hihintayin nating sumali ang kawanihan ng mga krimen sa ekonomiya, iyon ay pakikipagsabwatan. Tagapangulo De La Cruz. Tara na, tutulungan ko kayong hanapin ang mga iyon. Sige, titingnan ko. Binibining Reyes, kung makakita tayo ng ebidensya, ibig bang sabihin, Hindi lang nila mapipilitang ibalik ang mga ari-arian, kundi maaari rin siyang kasuhan ng paglustay ng korporasyon at makulong? ang gusto ko lang ay umalis siya nang walang dala. Hindi ko inakala na dapat pala siyang makulong. Narito ang form ng pag-aproba ng kumpanya. Binibining Santos, pakitingnan po. Clara, naiintindihan mo rin ito? Kailangan mo ba na ipaliwanag ko ito sa'yo? Hindi na kailangan. Nag-aaral ako ng mga kurso sa pamamahala ng negosyo kamakailan. Kailan ka nagkaroon ng oras para doon? Bakit hindi ko alam? Pagkatapos ng lahat, ang kumpanyang ito ay ang grupo ng liwanag. Bilang tagapagmana nito, paano ako walang alam tungkol dito? Ginoong De La Cruz, ang mga transfer na ito na inyong pinahintulutan, lahat sila ay papunta sa mga pekeng kumpanya. Maaari bang magpaliwanag? Pekeng kumpanya. Hindi ko alam. Si Director Morales ang kumuha ng lahat ng yon. Inaprubahan ko lang ang mga ito. Tama ba, Ginoong Morales? Oo, ang mga supplier na yon, noon ang kanilang mga kredensyal ay napatunayan. Siguro, hindi nila naayos ang kanilang operasyon at bumagsak. Ginoong Morales, piliin ninyo ng mabuti ang inyong mga salita. Ang maling testimonya ay isang krimen. Binibining Reyes, isa ka lang pribadong manager. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatan na imbestigahan ang aking mga empleyado? At ikaw, Clara, ako ang iyong asawa. Mas pinagkakatiwalaan mo ang isang tagalabas kaysa sa akin? Kung may mga katanungan kayo tungkol sa operasyon ng kumpanya, maaari kayong sumunod sa formal na pamamaraan. Isang third-party audit. Ngunit hanggang doon, huwag ninyong guluhin ang aking operasyon. Seguridad, pumunta sa opisina ng pananalapi.
Samahan ninyo si Binibining Santos at si Binibining Reyes palabas. Tara na, hindi ito ang lugar. Ginoong de la Cruz. Tama kayo. Pasensya na. Susunod kami sa pamamaraan. Isang third-party audit. Hihintayin namin. Magtatagumpay ba ang third-party audit? Hindi gagawing madali ni Victor para mahuli namin siya. Huwag mag-alala. Inasahan ko na ito. Alam kong mag-iingat siya. Kaya, nang hindi niya alam, nagtanim ako ng surveillance sa bahay. Hindi ba tayo sa kumpanya lang nag-audit? Yung tatlong iyon siguro'y maraming napag-usapan sa bahay. Pakinggan natin ang sinabi nila. Napakaingat mo talaga. Nakonsider mo na lahat ha? Ito ang surveillance footage mula kaninang hapon. Hindi mo naintindihan. Ang mga bahagi ng pamilya Santos ay karamihang hawak ni Clara. At ilang mga veteranong shareholder. Pero nag-iwan ng testamento ang kanyang papa. Basta't magkaanak siya, ang mga bahaging iyon ay magiging akin. Pagkatapos ay maaari akong maging lehitimong tagapagmana ng pamilya Santos. Ano? Ang pamilya Santos ay talagang nag-iingat laban sa'yo ng ganito? Ang pamilya Santos ay hindi kailanman tunay na tinanggap ako bilang isa sa kanila. Lahat ng aking pinaghirapan sa pamamagitan ng aking dignidad sa mga nakaraang taon, hindi ito makuha pabalik ni Clara. Ang maliit na sinta. Lagi kong alam na ang pamilya Santos ay walang mabuting balak. Dinala ka lang nila bilang manugang na lalaki dahil akala nila madali kang kontrolin. Victor, dahil sobra kang naghihirap sa pamilya Santos, bakit hindi na lang umalis? Maghanap ka na lang ng masunuring babae para maging hipag ko. Hindi, ang testamento ay hindi masisira. Kailangan naming magkaanak. Kapag nagkaanak na kami, magkakaroon ako ng paraan upang unti-unting ubusin ang lahat ng ari-arian ng pamilya Santos. Anak, paano kung maghanap tayo ng babae na magdadala ng iyong anak? Pagkatapos, pagdating ng panahon, pipilitin natin si Clara na tanggapin ito. Kumusta? Ginoong de la Cruz, si Binibining Santos ay nasa kumpanya upang i-audit ang mga account. Ano? Nakuha ko. Kailangan ko nang umalis. Victor, Kailangan nating tulungan ang iyong kapatid Asap. Maghanap ng babaeng nasa panig natin para magkaanak para sa kanya. At sa proseso, sakupin ang lahat ng ari-arian ng pamilya Santos. Binibining Santos, ano sa tingin mo? Ang pinakamagandang senaryo ay para kay Victor na makahanap ng ibang babae at magkaanak. Pangangalo niya. Sa ganoon, hindi ko na kailangang magtiis sa lahat ng abala na ito sa mga pekeng pagbubuntis at mga audit ng kumpanya. Kung siya ay mangalo niya, maaari kong gamitin iyon bilang batayan upang siya ay umalis ng walang dala. Mabuti. Pagkatapos bigyan natin ng isa pang tulak si Martha. Bukod sa iyo, meron bang ibang mga babae na malapit kay Victor? Noong kolehiyo, hinabol niya ang isang babae. Nagtatrabaho siya sa isang spa ngayon. Siya na. Clara, hinihintay na kita. Anong gusto mo? Hindi ba nangako ako na ang bahay, mga stock, pondo at lahat ng ipon ko ay ililipat sa iyo ng walang kondisyon? Narito ang kontrata para hindi mo isipin na bumabalik ako sa salita ko. Sige, ipapatingin ko muna kay Binibining Santos ang kontrata. Clara, huwag mong isipin na gagamitin mo ako. Medyo busy kami ngayon, kaya hindi namin yan titingnan ngayon. Ginoong de la Cruz, pwedeng umalis ka na. Tara na. Clara, katatapos mo lang malaglag ang bata. Saan ka ba pupunta? Huwag kang mag-alala, Ginoong de la Cruz. Hindi kami pupunta sa kumpanya para i-audit ang mga account. Relax ka lang. Dadaling ko si Binibining Santos sa Spain. Tara na. Ang babaeng yun. Ang kapal ng mukha niyang mang-asar sa akin. Kumusta mga ginang? Ako si Sylvia. Sino sa inyo ang magpapagamot? Ikaw pala si Sylvia, yung mula sa Universidad ng Silangan na tumigil sa 2nd taon sa Departamento ng Literatura? Sino ka? Paano mo nalaman yan? Inimbestigahan ka namin. Nakipag-date ka noon kay Victor de la Cruz. Akala ng nanay niya hindi ka sapat, kaya pumunta siya sa eskwelahan mo at nag-iskandalo. Sinabi niya na masama ang ugali mo. Inakusahan ka niya na inakit mo ang anak niya. Pinilit ka pa niyang tumigil sa pag-aaral. Nakaraan na yun. Bakit mo binabalikan ngayon? Ako ang asawa ni Victor de la Cruz. Tungkol sa amin,
Gusto naming akitin mo si Victor de la Cruz. Baliw ba kayo? Baliw ka ba? Narito ang 200,000 piso, isang advance. Sa tingin mo, mabibili mo ako ng 200,000 piso? Noong ang kanyang mama ay gumawa ng eksena sa paaralan ko, hindi ko man lang nakuha ang diploma ko. Alam mo ba kung ano ang pinagdaanan ko sa lahat ng mga taong ito? Araw-araw sa spa, nag-facial at foot rub. Nakatayo ako ng mahigit 10 oras. Kahit na hinahawakan ng mga customer ang mga kamay ko o ang mga paa ko, kailangan ko pa rin ngumiti. Ilang taon nang ganun ang mabibili ng 200,000 piso? Hindi ka namin binibili. Sinira ni Victor ang buhay mo noon. Ngayon, sinisira niya ang buhay ni Miss Sterling. Ang dignidad mo, natapakan, ang kabataan mo, nawasak. Hindi mo pwedeng hayaan lang iyon. Lumapit kami sa iyo dahil mismo sa lahat ng luha na iyong iniyak sa mga nakaraang taon at sa hirap na iyong tiniis. Naintindihan ko, kahit ano pa man hindi natin pwedeng hayaan silang makatakas. Tama ka. Gagawin ko. Itago mo ang pera. Sige, eto ang plano. Ihahanda ka namin na bumisita sa kanilang bahay bilang isang esthetician. Pupunta ka sa kanilang bahay. Ang kailangan mo lang gawin ay magpakita sa harap ni Victor. Siguraduhin makita ka niya. Pagkatapos nun, alam mo na kung ano ang gagawin, tama? Huwag mo akong turuan kung ano ang gagawin. Mas kilala ko siya kaysa sayo. Mabuti. Bukas ng umaga, pumunta ka sa bahay ng pamilya Sterling para sa appointment. Hihintayin ka namin. Tara na. Sylvia, anong ginagawa mo dito? Victor? Oh, nandito ako para sa isang beauty service. May kliyenteng nag-book. Hindi ko alam na ito pala ang lugar mo. Sa lahat ng mga taon na ito, kamusta ka na? Nandito ba ang esthetician? Pasok! Clara, bakit ka nagpatawag ng esthetician sa bahay? Iniisip ni Binibining Santos na ang esthetician na ito ay talagang magaling, handang magbayad ng dagdag para sa home service. Ginoong De La Cruz, hindi ka ba papasok ngayon? Baka dapat mong hayaan ang esthetician na magmasahe rin sa'yo. Hindi, salamat. Nakilala niya ako. Napansin ko. Siya ay napahulog na sa pain. Sylvia, Ginoong De La Cruz, lahat ng masasamang utang ng kumpanya sa mga nakaraang taon. Kung babalik si Ginang Santos, baka matuklasan ng mga ito. Gawin mo ang iyong makakaya. ikaw na ang bahala. Pupunta ako sa spa. Ano? Uy, mama, anong balita? Sige, kitain mo ako sa Glamour Spa. Mama, ibang-iba ka talaga. Mabilis kang nakahanap ng para kay Victor. Isang babaeng handang magkaanak para sa kanya. Si Victor ay isang malaking CEO na ngayon. Maraming babae ang nag-aagawan sa kanya. Bakit pa siya maghihintay sa malas na si Clara? Maghanap ka ng mukhang fertile. Nag-aalala lang ako kay Victor. Baka hindi siya pumayag. Iwan mo na lang dyan. Hoy, bulag ka ba? Ang clumsy mo. Sinadya mo ba iyon? Kunin mo ang tagapamahala mo. Isusumbong kita. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya? Mukhang ayaw mo na ng trabaho mo. Bakit pa magpakahirap? Pagbayarin mo na lang siya. Pasensya na, wala talaga akong pera. Walang pera. E di dapat maging maingat ka. Okay ka lang? Victor, itong babaeng ito ay sinadyang magtapon ng tubig sa bag ko. Gusto ko siyang isumbong. Sige, hayaan mo na. Victor. Sylvia, ikaw pala? Mama, kilala mo siya. Kilala? Sobra ko siyang kilala. Noon, nilandi niya si Victor. Muntik na siyang maparusahan ng paaralan dahil sa kanya. Pumunta ako sa school nila at hinanap ang department head para makipag-away. Kaya siya nag-drop out. Victor, kaya pala hinila mo kami sa spa ngayon. Para sa kanya lahat ito, di ba? Hindi ganun. Alam kong may asawa na si Victor. Wala na kaming pag-asa. Anong ibig sabihin ng walang pag-asa? Maaari kang magkaanak para sa pamilya De La Cruz. Ano?
Mag-isip kang mabuti. Pwede na sana kitang paalisin noon. Ngayon kaya kitang tanggalin sa trabaho. Ang ating si Victor ay ang CEO. At ikaw ay estetikyan lang. Sa totoo lang, pabor na sa'yo na tinitingnan pa kita. Pupunta ako at pag-iisipan ko yan. Hoy, Victor, mukhang mahal ka pa niya. Si Victor at ang mga tao niya ay nag-alok na sa akin. Kamakailan, makakahanap ako ng mas maraming pagkakataon para lumapit sa kanya. Sa'yo naman, maari mong ituloy ang iyong plano. Malapit nang pumwesto si Sylvia. Pwede na nating simulan ang ating plano. Alam mo, Kahit na ngayon kailangan lang nating hanapin ang ebidensya, pero ang buong liwanag ay nasa gulo. Sa pagkakaalam ko, sa nakaraang ilang taon, si Victor ay pinasok ang kanyang sariling mga tiyo at tiya sa kumpanya. Lahat sila. Bago natin mabawi ang kumpanya, kailangan muna nating alisin ang mga parasito na ito. tama. Hindi lang gusto kong alisin ang lahat ng peste na ito. Gusto ko ring buhayin ang lahat ng negosyo na iniwan ng aking mga magulang. Binibining Santos, kayo ba ay pupunta kay Ginoong De La Cruz? Si Binibining Santos ay narito para magtrabaho. Tatawag muna ako at tatanungin si Ginoong De La Cruz kung anong posisyon ang ibibigay sa inyo. Ito ang kumpanya ng aking pamilya. Kaya kong kunin ang kahit anong posisyon na gusto ko. Hindi ko kailangan ng pahintulot ni Victor. Sino yun ang lakas ng dating? Hindi mo alam? Iyan ang anak ng yumaong Ginoong Santos, ang may-ari ng ating kumpanya, at siya rin ang asawa ni Ginoong De La Cruz. So si Ginoong De La Cruz ay isang manghuhutot. Tama. Lahat ng mga kamag-anak ni Ginoong De La Cruz ay binigyan niya ng posisyon sa kumpanya. Pero wala silang ginagawa maghapon. Parang ngayon nasa opisina pa sila ng CEO naglalaro ng baraha. Kapag nalaman ng asawa ni Ginoong De La Cruz ito, may malaking gulo. Tumutok na lang tayo sa sarili nating trabaho. Bahala ka sa sarili mo. Binibining Santos, ano po ang aming maitutulong? Ito ang aking kumpanya. Narito ako para magtrabaho. Director Morales, may problema ba kayo doon? Wala pong problema. Sige, hayaan ninyo akong mag-ayos ng opisina para sa inyo. Paano kung... Hindi na kailangan. Pwedeng gamitin ni Binibining Santos ang opisina ng CEO. Pares ng 4. Maglaro ka. Hindi ba sinabi ko, kung hindi tungkol sa trabaho, huwag mo akong istorbohin. Lumabas ka. Kailan naging personal mong silid baraha ang ating kumpanyang liwanag? Clara, anong ginagawa mo rito? Bakit ka nasa kumpanya? Kami na ang nagpapatakbo ng korporasyon ng liwanag ngayon. Sa ngayon, inaaliw namin ang isang kliyente. Ang partnership ninyo sa Korporasyon ng Liwanag ay matatapos na ngayong araw. Ang pagtanggap ngayong araw ay mahusay. Bababalik ako at idra-draft ang kontrata. Nakita mo yun? Sabi sa'yo, naging delikado kami. Sa paglilingkod sa kumpanya. Clara, kung wala kang gagawin, manatili ka na lang sa bahay. Kaya na namin to. At sino ba talaga kayong dalawa ang kinakatawan? Pwede bang magpaliwanag? Ganito ba ang Korporasyon ng Liwanag sa pagtrato sa mga kliyente? Sige, tigilan na ang pagpapanggap. Kung mawawalan kayo ng kliyente, masisira ang deal na ito. Paano na ang daan-daang empleyado natin mabubuhay? Talaga? Gary pinuno ng operasyon. 35,000 piso sa isang buwan pero araw-araw kang late at maagang umaalis. Noah, pinuno ng pagpapaunlad ng negosyo. Noong nakaraang buwan, ang biyahe ay nagkakahalaga ng 500,000 piso sa gastos sa paglalakbay. Clara, nandito ka ba para magdulot ng gulo sa kumpanya? Yun ba? Sasabihin ko sa'yo, ito ay isang kumpanya, hindi lugar para sa iyong pag-aasta. Kayo ang nagkakagulo sa kumpanya ko. Sakay na kayong dalawa epektibo ngayon. Ano? Ang handbook ng empleyado, Artikulo 10 at 15. Ang pagiging late o maagang pag-alis ng mahigit 5 beses ay dahilan para sa termination ng walang dahilan. Tungkol sa pandaraya ninyo sa reimbursement ng gastos sa paglalakbay, ibalik ang pera sa loob ng 3 araw ng trabaho. Kung hindi, makakatanggap kayo ng summons mula sa korte. Hindi, teka. Si Director De La Cruz ang nagsabi sa akin na i-expense ang lahat ng perang yon.
Ang pera ay napunta lahat sa kanya. Wala akong kinuhang kahit isang sentimo. Tumahimik ka, huwag kang magkalat ng katarantaduhan. Pasensya na. Sa ganung kaso, mukhang ikaw ang mananagot sa pera. Victor, tamang-tama ang timing. Kailangan mong gawin ang isang bagay tungkol sa iyong asawa. Sinta, bakit hindi mo sinabi sa akin na pupunta ka sa opisina? Sabihin sa'yo? Para maunahan mo sila ng abiso para lang lokohin ako? Clara, ito ang opisina. Hindi ito lugar para magwala. Eksakto, Clara. Ang isang babae dapat maging mahinahon at maalalahanin para mapanatili ang puso ng lalaki. Hindi kita sinusubukang sermonan, ngunit kung hindi dahil sa sobrang lambot ng puso ng ating Victor, matagal ka na sana niyang ipinagpalit. Tara, ihatid na kita sa bahay. Huwag na nating bigyan ng panoorin ang mga empleyado. Palabas? Palabas tungkol kay Ginoong de la Cruz na manghuhutot? O isang palabas ni Ginoong de la Cruz na hinahayaan ng kanyang tiyuhin na halos hindi marunong magbasa at ang kanyang tiya ay maging mga ehekutibo at pagkatapos ay magnakaw sa kumpanya? Sinasabi ko lang na si Director De La Cruz ay hindi marunong gumamit ng computer, ngunit nagyayabang siya na siya ay isa sa mga unang nakatapos sa nangungunang universidad. At yung tiya, ayoko nang magsimula. Hindi man lang siya marunong magbasa ng form ng pag-aproba. Wala kang karapatang magsalita dito. May tao ba? Palabasin ang babaeng ito. Tigil, paano mo nagawang hawakan ng mga tao ko? Clara, pinipiga mo ang puso ko. Hinayaan mo ang taong ito na hiyain ako sa harap ng lahat at siraan ako. Paninirang puri, totoo yan. Ano ang sinabi mo? Ang negosyo ng liwanag ay kumpanya ng aking ama. Simula ngayon, aking babawiin ang kontrol sa lahat ng operasyon ng kumpanya. Anong kalokohan ang sinasabi mo? May alam ka ba kung paano magpatakbo ng kumpanya? Kung gusto mong pumasok sa trabaho, sana sinabi mo sa akin ng maaga. Bakit ka biglang pumunta at pinahiya mo ako ng ganyan? Victor, tapos ka na ba? Nasa sarili kong kumpanya ako. Bakit ko sasabihin sa'yo? Sige, ang kapal ng mukha mo, kaya gusto mong magtrabaho ha? Kung gayon magsumikap ka, ibibigay ko sa iyo ang posisyon ng CEO. Hoy! Ang salitang ibigay ay hindi tama. Ang kumpanyang ito ay pag-aari ni Binibining Santos. Sa mas tiyak, ibinabalik ang nararapat sa kanya. Clara, ganyan din ba ang tingin mo? Ibinigay sa akin ng papa ko ang kumpanyang ito. Kung hindi dahil sa akin, matagal nang nalugi ang kumpanyang ito. Sa tingin mo ba kaya mong mabuhay sa marangyang buhay na ito? Sige, tama na. Tigilan mo na. Umuwi na lang tayo. Bibigyan kita ng regalo. Victor, huwag kang magsalita na para bang lahat ng ito ay pabor na ibinibigay mo sa akin. Ang mayroon ako ngayon ay palaging akin. Hindi mo ito ibinigay sa akin. Sige, swertihin ka sana. Mas mabuting patakbuhin mong mabuti ang iyong kumpanya. Tara na, ibinalik ang kumpanya kay Clara. Tama. Huwag kang magkaproblema mamaya at lalapit sa akin na umiiyak. Teka, Nagdadalawang isip ka na. Alam ko na... akala mo makakalabas ka lang? Ang iyong mga illegal na reimbursement at mga lihim na kickback ay hindi pa naaayos. Wala pang umaalis. Maupo tayong lahat at ayusin ang isyong ito. Director Morales, kumusta na ang audit? Ang sistema ng kumpanya nasira lang. Ayos lang. Handa ako. Gagamitin natin ang aking records. At ang halaga, naimbestigahan ko na. Ito ay umaabot sa 8,750,000 piso. Diyos ko, 2 pa lang taon sila dito at ganito kalaki ang naisahan na nila. Tinatrato nila ang kumpanya parang sarili nilang alkansya. Namumuhay ng marangya bilang mga palamunin siguradong masarap para sa kanila. Victor, ang perang ito. So, ibabalik ba ang perang ito ngayon din? O hahayaan na lang nating ang pulisya ang humawak nito? Ano ang tingin mo dyan, Ginoong de la Cruz? Ibalik. Victor, saan ko kukunin ang ganoong kalaking pera? Ayokong makulong. Victor, kailangan mo akong tulungan. Ang perang yon, alam mo... Ang perang ito dapat ibalik sa loob ng 5 araw ng negosyo. Clara, kung ano ang makapagpapasaya sa iyo. Magsimula tayo sa mabilis na panloob na pagpupulong. Kailangan kong makibalita. Binibining Santos, pwede ka nang umalis. Hindi, kailangan kong malaman ang sitwasyon ng kumpanya at mabilis. Pero wag mong sobrahan ang sarili mo. May tunay tayong laban. Anong ibig mong sabihin? Sa nakalipas na ilang taon, ginamit ni Victor ang lahat ng pandaraya upang ilipat ang equity ng kumpanya sa lahat ng kanyang kaibigan at kamag-anak.
Ang pagsipa sa kanila ngayon lang ay hindi sapat. Kailangan nating bunutin ang pamilya de la Cruz, pati ang mga ugat. Tama ka. Sa ilang araw, tatawag ako ng pagpupulong ng shareholder. Ang kapal ng mukha ni Clara. Paano siya naglakas loob na palayasin ka sa kumpanya? Gaano katagal niya akala na kaya niyang ipagpatuloy ito? Mamalimos siya sa akin maaga o huli. Pero ang pinakamalaking problema ngayon ay ang tagapamahala na nasa tabi niya. Saan ba siya nanggaling? Victor, relax ka lang. Alam ko kung paano haharapin ang babaeng iyon. Kapag wala na siya, si Clara ay nasa ilalim pa rin ng ating kapangyarihan. Makinig kayo. Huwag kang gagawa ng kahit anong kalokohan. Kalahati ng aking mga ari-arian ay nasa peking kumpanyang iyon sa ilalim ng pangalan mo. Talagang hindi ka dapat mahuli. Victor, ako naman, kumuha ako ng pribadong investigador para siyasatin si Ana ng palihim. Siya ay isang manloloko at may record siya. Sumasama siya kay Clara para lang manloko sa kanya. Tanging isang tanga tulad ni Clara ang maniniwala sa kanya. Pero okay lang. Sa kumpanya, nakaset up na ang lahat. Hindi siya makakagulo. Victor, alam kong na-stress ka lately. Ngayon, may sorpresa ako para sa'yo. Halika dito. Nakapag-desisyon ka na ba? Oh, nag-resign na ako sa trabaho ko. Ang bagay na ito ay sa iyo na lahat. Tiyak na iniimbestigahan ka ng pamilya de la Cruz. Binigyan ko na si Lila de la Cruz ng halo ng katotohanan at kasinungalingan tungkol sa iyo. Binigyan ko na si Lila de la Cruz ng halo ng katotohanan at kasinungalingan tungkol sa iyo. Franco, talagang marunong kang kumita. Para sa katarungan at kaunting kita sa gilid. Pinakamahusay sa dalawang mundo. Siya nga pala, nakahanap na kami ng ebidensya dito. Si Victor de la Cruz ay naglipat ng pera sa mga pekeng kumpanya at mga account sa ibang bansa. Mayroon kaming patunay. Ang perang ito ay inilipat sa tulong ng direktor ng pananalapi ng liwanag. Ang perang ito ay inilipat sa tulong ng direktor ng pananalapi ng liwanag, Direktor Morales. Oras na para hulihin sila. Ang pamilyang de la Cruz ay matagal nang nagdudulot ng problema. Ang pamilyang de la Cruz ay matagal nang nagdudulot ng problema. Kailangan mong ikonekta ang mga tuldok isa-isa. Naiintindihan mo ba? Binibining Santos, ito ang mga order ng pagbili ngayong quarter. Kailangan namin ang iyong pahintulot para sa pagbabayad. Direktor Morales. Perpektong oras. Kakausapin ka lang namin tungkol sa ilang bagay. Kakausapin ka lang namin tungkol sa ilang bagay. Kakausapin ka lang namin tungkol sa ilang bagay. Assistant Reyes, ano ang kailangan mong pag-usapan sa akin? Kamakailan lang nalaman namin na sa mga nakaraang taon, ang grupo ng liwanag ay nagkaroon ng maraming abnormal na transaksyon. Kamakailan lang nalaman namin na sa mga nakaraang taon, ang grupo ng liwanag ay nagkaroon ng maraming abnormal na transaksyon. Kamakailan lang nalaman namin na sa mga nakaraang taon, ang grupo ng liwanag ay nagkaroon ng maraming abnormal na transaksyon. Pagkatapos ng pagsusuri, lahat ay inaprubahan. Ang pera ay ipinadala sa ibang bansa at sa ilang pekeng kumpanya. Ang pera ay ipinadala sa ibang bansa at sa ilang pekeng kumpanya. Ano ang masasabi mo para sa iyong sarili? Bueno, hindi, lahat ng ito ay gawa ni Ginoong de la Cruz. Hindi, lahat ng ito ay gawa ni Ginoong de la Cruz. Ako, wala akong alam. Hindi mali ang sumunod sa amo, pero kung ikaw ang gagawing masisi at makulong ka ng 10 taon, hindi ba iyon sulit? Pag-isipan mong mabuti. Ang ating binibining Santos ay handa pa ring bigyan ka ng pagkakataong ito. Ang ating binibining Santos ay handa pa ring bigyan ka ng pagkakataong ito. Sa tingin mo ba ay kakampi natin si Direktor Morales? Sa tingin mo ba ay kakampi natin si Direktor Morales? Hindi siya kakampi sa atin. Pero kakampi siya sa kanyang sariling interes. Ito ang ating talaan ng transaksyon noong nakaraang quarter. Ito ang ating talaan ng transaksyon noong nakaraang quarter. May nakikita ka bang problema? Ang mga samgata kontratang ito ay malapit nang mag-expire. Ngunit walang progreso ang kumpanya. Ang mga kontratang ito ay malapit nang mag-expire. Ngunit walang progreso ang kumpanya. Kung lalabagin natin ang mga kontrata, kailangan nating magbayad ng malaking penalty. Kung lalabagin natin ang mga kontrata, kailangan nating magbayad ng malaking penalty. Binibining Reyes. Ano ang dapat nating gawin? Binibining Santos. Wala ka bang solusyon?
Noong buhay pa ang aking papa, ang kumpanya ay may ilang kasosyo, pero wala sa kanila ang nasa listahang ito. Kaya kailangan lang nating ibalik sila sa negosyo. Hoy Clara, natatandaan ko ang huling pagkikita natin ay noong kasal mo. Ilang taon na mula nang huli mo akong makita. May mali ba, di ba? Ginoong Ramirez, nabawi ko na ang liwanag. Ngayon kailangan ko ng tulong mo. Oh, Ginoong Ramirez, ito ay isang liham ng intensyon. Pwede mo munang tingnan. ang kumpanya ng pamilya mo, ang liwanag, ay hindi na nakipagtulungan sa amin ng ilang taon. Bakit kita dapat pagkatiwalaan ngayon? Ginoong Ramirez, negosyo ay negosyo. Walang permanenteng kaaway, tanging permanenteng interes. Bukod pa, si Binibining Santos ay isang taong nasaksihan mong lumaki. Alam mo kung ano ang kaya niyang gawin. Noon iyon, hindi siya nagtrabaho ng ilang taon. At ngayon siya ang nagpapatakbo ng isang buong kumpanya. Ginoong Ramirez, isang buwan na akong namamahala. Sa panahong iyon, inalis ko na ang mga tauhan ni Victor sa kumpanya at pinalitan ang buong pangkat ng pamamahala. At higit pa, mayroon akong patunay na ilegal na inilipat ni Victor ang mga ari-arian ng liwanag. Malapit ko nang hilingin sa korte na i-freeze ang lahat ng ari-arian sa ilalim ng kanyang pangalan. Ano ang punto? Kasal pa rin kayo. Ginoong Ramirez, si Binibining Santos dito ay malapit nang hiwalayan si Victor. At si Victor ay aalis na walang dala. Talaga? Victor, isang buwan na ang lumipas, hindi ka talaga pupunta sa opisina? Paano kung patakbuhin ng maayos ng asawa mo ang kumpanya? Wala nang lugar para sa'yo. Sobra-sobra ang pagtitiwala mo sa kanya. Ano ba ang alam ni Clara? Iisa lang siyang ibon sa hawla, nakakulong sa bahay ng maraming taon. Ngayong nakalabas na, akala niya siya ay isang makapangyarihang agila. Grupo ng liwanag, ha? Malapit nang maging isang walang laman na balat. Isang ganap na walang laman na balat. Tumpak. May inutusan na akong mga tao sa likod ng mga eksena. At nag-set up din ako ng ilang malalaking bitag para sa kanya. 2 kontrata ang malapit nang mag-expire. Ang mga tuntunin ng pag-renew ay napakahirap. Nakipag-ayos na ako sa mga supplier. Ang mga supply na kailangang putulin ay unti-unting puputulin. Kaya talagang magkakagulo siya, ha? Meron pa si Clara ng trust fund na iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Kapag naubos ko na ang trust fund na yon, diborsyohin ko na siya tuluyan at makasama ka. Kaya ang yaman pala ng asawa mo, ha? Kumpara sa kanya, wala akong kinalaman. Ang nasa akin para sa'yo ay tunay na pag-ibig. Para sa kanya, siya ay naging tapakan ko lamang. Pero wala akong kapanatagan. Kasama mo ako ngayon, pero paano kung magsawa ka sa akin balang araw? Ano ang gagawin ko? Bibilhan kita ng apartment. Ano sa palagay mo? Talaga? Lagi kong pinangarap na magkaroon ng sarili nating lugar. Kaya magkakaroon tayo ng sariling tahanan. Kumikita ako para gastusin mo. Tara, bumili tayo ngayon. Sige. Saan sa tingin ninyo pupunta? Hindi ako maaaring manatili rito magpakailanman. Binabalak kong isama si Sylvia para bumili ng lugar. Bumili ng lugar? Hindi pa siya nagbubuntis. Ano ang silbi ng pagbili ngayon? Ito ay sarili kong negosyo. Huwag kang makialam. Victor, sasama ako sa'yo. Maaari kitang tulungang tumingin at magbigay ng payo. Oh, ang lugar na ito na tinitirhan natin ngayon ay napakaliit. Halos hindi tayo makagalaw. Panahon na para magpalit ng lugar. Tara na! Ang bahay na tinitirhan ng biyenan ko ay regalo ko bago tayo nagpakasal. Ay, ibinebenta ko na ito ngayon. Nag-text sa akin si Sylvia kanina, sabi niya may relasyon si Victor sa kanya. Siya rin ay nakatira doon. Maaari na ring ibenta ito. Kaya ang buong pamilya De La Cruz ay walang matataguan. Kumusta? Kayo ba ay narito para magbenta ng ari-arian? Ibenta mo muna itong nasa itaas. Gawin itong prioridad. Doon nakatira ang biyenan ko. Grandview Estate. Grandview Estate. Walang problema. Ngayon, ang ari-arian mong ito ay nasa magandang lokasyon na may magagandang amenities. Tiyak na mabebenta ito sa magandang presyo. Nasaan ang ahente? Kung gusto mo yon, tingnan mo. Kahit saan basta nandyan ka, perpekto para sa akin. Mama, tingnan mo ang floor plan na iyon. Mas maganda ito sa kasalukuyan nating bahay.
Eksakto. Ang kuripot na si Clara, ang bahay na ibinigay niya sa atin noon ay napakaliit. Dapat pinalitan na natin yan noon pa. Kayo dalawa, pasensya na. Medyo busy ngayon. Ako'y... Sige. Sige. Ginoo, ang unit na ito na tinitingnan mo ay talagang sikat. Kaya paano mo gusto... Basta gusto ng pamilya ko, wala nang ibang mahalaga. Kung ano ang gusto nila, pirmahan na lang ang kontrata. Sige, ang kontrata, nasa akin ito. Pwedeng pumirma kahit kailan. Kaya, magbabayad ba kayo sa pamamagitan ng bank transfer o card? Card. Victor. Ang galing mo, Victor. Ginoo, may iba pa bang card? Ang card na ito, hindi pumapayag. Pero ito ay black card na walang limitasyon. Paumanhin po, hindi pa rin gumagana. Subukan mong iswipe ulit. Hindi pa rin gumagana. Subukan ito. Hindi pa rin gumagana. Victor, anong nangyayari? Bakit hindi gumagana ang alinman sa mga card mo? Victor, hindi ka naman bangkarote, di ba? Clara. Si Clara ang nasa likod nito. Victor, hindi ka naman talagang walang pera, di ba? Pero okay lang, kahit ano pa mangyari, gusto pa rin kita. Imposible. Marami akong offshore assets. Hindi iyon gagana. Kailangan nating puntahan si Clara kung siya ba talaga ang nasa likod nito. Ako ba ang pinag-uusapan ninyo? Clara, anong ginagawa mo rito? May problema ba ang kumpanya mo kamakailan? Kailangan mo ba ng tulong ko? Maayos ang trabaho. Umuunlad ang kumpanya. May libre lang akong oras. Naisip kong dumalaw sa ahensya ng real estate. Anong ginagawa mo rito? Clara, hindi gumagana ang mga card ng anak ko. Ikaw ba ang may gawa nito? Oo, naghain ako ng petisyon sa korte upang i-freeze ang kanyang mga ari-arian. Hindi ko inaasahan na ang korte ay napakahusay. Paano nangyari iyon? Pero malinaw na. Malinaw na ano? Sa anong batayan ka nag-a-apply sa korte para i-freeze ang aking mga ari-arian? Siyempre, sa batayan na ikaw ay ilipat ng ilegal mga ari-arian ng grupo ng liwanag sa mga peking kumpanya at sa ibang bansa. Imposible iyan. Itinago ko ito ng mabuti. Victor, akala mo natakpan mo ang iyong mga bakas perpekto, hindi ba? Sayang. Laging lumalabas ang katotohanan. Clara, talagang hindi ako nag-transfer ng anumang mga ari-arian ng grupo ng liwanag. Tiyak na naging naloko ng babaeng ito, tama ba? Siya ang nagudyok sa iyo na mag-apply sa korte para i-freeze ang aking mga ari-arian. Siya ay isang manloloko lamang. Huwag kang maniwala sa kanya. Kung anong uri siya ng tao, ako ang maghuhusga niyan. Tigilan mo ang gaslighting sa akin dito ngayon. Clara, ikaw munting sinta. Paano mo nagawa hawakan ng pera ng aking anak? Hintayin mo, tuturuan kita ng leksyon. Pera ng iyong anak? Ang iyong anak ay walang-wala noong nagpakasal siya sa aking pamilya. Anong pera ang meron siya? Lahat ng meron siya, ibinigay ko sa kanya. Katayuan. Posisyon, kayamanan. Akala mo ba talaga na sa pamamagitan ng pagpapanggap ng matagal, magiging isang uri ng mataas na lipunan? Lalabanan mo ako? Eh ano kung sinaktan kita? Gamit ang pera ko para bumili ng bahay para sa iyong munting sinta. At lalabanan mo ako kapag nahuli kita. Mali ang pagkakaintindi mo. Siya ay kapatid ko lang. Kapatid mo? Ikaw at ang iyong kapatid na babae ay talagang malapit, no? Clara, ikaw munting sinta. Clara, lumampas ka na. Ang ingay. Tara na. Victor, ang hirap ng pinagdaanan mo. Hindi ko akalain na ganyan ang asawa mo. Kasalanan ko lahat. Wala akong silbi. Hindi man lang kita natulungan. Okay lang? Pero huwag ka nang mag-alala. Victor, ikaw talaga ang pinakamahusay. Ang asawa mo ay nalinlang siguro. Umuwi ka at makipag-usap ng maayos sa kanya. Maiintindihan ka niya. Tulungan kang i-unfreeze ang bank card. Tama. Siguro ay nailoko ng babaeng iyon. Kailangan kong umuwi at ipaliwanag ang lahat sa kanya. Dapat umalis ka na. Hindi ka nagsaselos? Ginagawa ko ito para sa ating kinabukasan. Kaya kong tiisin ang kaunting hirap. Walang problema. Sige. Uuwi ako ngayong gabi. Maghintay ka rito para sa akin, okay? Maging mabuti ka. Gamit ang pera ng asawa mo para bumili ng bahay para sa ibang babae. Ako! Kumusta? Dito ka para bumili ng lugar, di ba? Magaling. Sa akin naman, meron akong isang lugar sa Grandview Estate. Pwede tayong pumirma kahit kailan.
Deal. Tapos, anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka nakikitira sa babae mo? Sinta, mali ang pagkakaintindi mo. Talagang kapatid ko siya. Tinutulungan nila akong tumingin ng mga bahay para pumili ng regalo sa kaarawan mo. At saka ikaw sinaktan mo ako nang hindi man lang nagtatanong kung ano ang nangyari. Talaga? Sinta, nasaktan ba ang kamay mo? Nasaktan mo ba ang kamay mo, Sinta? Clara, hindi ko talaga inilipat ang mga assets ng grupo ng liwanag. Mali siguro ang pagkakaintindi mo. Mali ang pagkakaintindi? Ginoong De La Cruz, talaga naman magaling kayong magpalit ng usapan. Magaling kayong magpalit ng usapan. Kasalanan mo lahat ito. Simula nang pumasok ka sa bahay na ito, araw-araw ng paranoid ang asawa ko. Victor, hindi ko na malaya na magaling kang umarte. Sinta, sumusumpa ako, hindi ko talaga ginawa ang alinman sa mga iyon. Nalinlang ka lang niya. Clara, pagkatapos ng ilang taong pagsasama, bakit hindi mo pa rin ako mapagkatiwalaan? Victor, hindi mo ba naisip na para kang isang kaawa-awang aso ngayon? Isang asong nagmamakawan ng tirang pagkain. Clara, pakisuyo, huwag mo akong kausapin ng ganyan. Ano? Hindi mo na kaya itago ang totoo? Eh, masanay ka na. Clara, sobra ka na. Ako ang nagpapatatag ng pamilyang ito. Kung wala ako, wala ka. Kung wala ka, ako ang CEO ng Grupo ng Liwanag. Isang bilyonaryang tagapagmana. Nag-aral sa Harvard. Sarili kong pagkatao. Kung wala si Binibining Santos, ikaw ang wala. Ikaw, Itago mo ang pekeng sinseridad mo para sa iba. Hindi na yung gagana sa akin. Clara, pakisuyo, huwag mo akong hiyain ng ganito. Kahit pumunta ka sa korte para i-freeze ang lahat ng assets ko, basta hindi kita hiwalayan, hindi mo ako matatalo. Siyempre walang diborsyo. Ikaw ang aalis na walang makukuha. Tama. Ginoong De La Cruz, siguraduhin ninyong dumalo kayo sa pagpupulong ng shareholder sa loob ng 3 araw. Pagkatapos ng lahat, binigyan kayo ng yumaong Ginoong Santos ng ilang shares ng kumpanya. Binigyan nga kayo ng shares. Tama ba? Ano, gusto mong bawiin ang shares ko? Ituring mong abiso bilang respeto sa'yo, yun lang. Sige. Kayo, hindi ba kayo sinibak? Nawalan kayo ng trabaho, pero shareholder pa rin kami. Eksakto. Hindi ninyo inaasahan yan, hindi ba? Isa rin ako sa mga shareholder ng kumpanya. Mas mabuting mag-ulat na kayo sa inyong trabaho. Bigyan nyo kami ng paliwanag, mga shareholder. Mabuti, nandito kayo. Nakakatipid sa akin ng abala sa paghahanap sa inyo isa-isa. Anong ibig mong sabihin? Sige, tingnan natin ang pagganap ng kumpanya ngayong quarter. Ano kayang magagawa ng isang babaeng tulad mo na walang alam na posibleng makamit? Talagang niresolba ni Clara ang mga issue sa dalawang kasosyo? Victor, paano naman si Clara? Si Binibining Santos ay may pagpupulong, walang istorbo. Iyon ang babaeng iyon. Lahat dahil sa pagdating ni Ana, kaya nagbago ng husto si Clara. Kailangan nating alisin si Ana na ito. Ngayon, meron pang karagdagang tanong? Oh, makinig ka sa iyo, gumagawa ng magandang kwento. Dahil ang galing ng performance mo, magkano ang perang maibibigay mo sa amin na mga shareholder? Ang tagumpay ng kumpanya ay dahil sa sama-samang pagsisikap ng lahat. Kaya ngayon, dumating ako na may dalang benepisyo. Nagpasya ako na ilipat ang dividendo ng mga shareholders sa mga empleyado. Para sa inyong iilan, kailangan ninyong mag-ambag ng inyong sariling shares upang magbigay ng benepisyo para sa mga empleyado. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatan? Kami ay mga shareholder ng kumpanya pagkatapos ng lahat. Marami kaming nagawa para sa kumpanya. Bakit kami pa ang magbabayad? Eksakto. Ambag? Parang kinukuha ang mga ari-arian ng grupo ng liwanag at pinupuno ang inyong sariling bulsa. Anong ebidensya ang mayroon ka? Maaari mong sabihin ang kahit anong gusto mo, pero hindi ka basta-basta pwedeng mag-akusa. Ito ang ebidensya. Ano lahat ito? Huwag mong isipin na magwawala ka lang ng kahit anong papel at asahan mong lolokohin mo kami. Inaakala mo bang mga hangal kami? Victor, baliw ka ba? Ano bang nasa isip mo? Bakit mo ibibigay ang kumpanya sa walang alam na babaeng ito?
Ano ang kwalifikasyon niya para patakbuhin ang kumpanyang ito? Victor, bakit hindi mo ipaliwanag sa lahat kung paano mo inilipat ang mga ari-arian ng Korporasyon ng Liwanag? Ako! Sa nakalipas na 6 na buwan, ang Korporasyon ng Liwanag ay may 32 abnormal na paglilipat. Nasubaybayan ko ang pera. Inilipat ito sa ilang peking kumpanya. Pagkatapos, sa loob ng wala pang 1 buwan, lahat ay inilipat sa isang anonymous offshore account. Turay paglustay. Tinawagan ko na ang pulisya. Pupunta kayong lahat sa bilangguan. Victor, sinabi mo na ang pagtulong sa mga paglilipat ay ligtas. Bakit kami pupunta sa bilangguan? Victor, tungkol sa perang ibinigay mo sa akin, tiniyak ko na ang bawat kusing ay ibinalik sa iyo. Wala akong kinita kahit 1 sentimo ng tubo mula rito. Ayokong pumunta sa bilangguan. Eksakto! Bakit ka nakikinig sa kalokohan niya? Peke ang mga dokumentong ito. Talaga bang maling ginamit ni Ginoong De La Cruz ang ari-arian ng kumpanya? Hindi ba yan ang pagpapatuyo sa pamilya? Kaya pala ang mga benepisyo ng kumpanya ay lumalala bawat taon. Kaya mo bang ilabas yan? Pumunta ka at ipaliwanag iyon sa pulis. Sino sa inyo ang tumawag ng pulis? Ako. Sa ating kumpanya, may nag-abuso ng kanilang kapangyarihan para ilipat ang daan-daang milyong halaga ng ari-arian. Direktor Santiago, ikaw ang humawak ng lahat ng ito. Pwede kang magpaliwanag. Clara, akala mo ibabagsak ako nito? Si Direktor Santiago ang sasalo ng sisi para sa akin. Pasensya na, Ginoong De La Cruz. Pero pinilit niya akong gawin yon. Para sa bawat transaksyon dito, nagtago ako ng mga talaan at maaari ko iyong ibigay sa pulis. Pinagtaksilan mo ako? Ginoong De La Cruz, hindi ka pwedeng magkamali at asahan na ako ang sasalo ng sisi. Pulis, meron din akong screenshot ng chat na pinapasalo niya sa akin ng sisi at pinilit lang ako. Wala akong kinalaman dito. Wala akong alam tungkol dito, kaya huwag mo akong arestuhin. Tama, walang alam ang kapatid ko. Ako lahat ang gumawa. Kaya pakawalan na siya. Ikaw ay walang awa. Hintayin mo lang. Ipa-bailout mo ako kay Sylvia. Sige, pupunta na ako agad. Si Binibining Santos ay napakadeterminado. Inalis niya ang napakaraming tao ng sabay-sabay. Tama, ngunit kahit na si Binibining Santos at si Victor hindi pa nagde-divorce, at habang gumaganda ang kumpanya, nakakakuha pa rin siya ng bahagi. Sige, lahat bumalik na sa trabaho at ang mga benepisyo ay gaya ng inanunsyo ko. Salamat, Binibining Santos. Victor, sobrang tinakot mo ako. Salamat sa Diyos. Ginamit ko lahat ng ipon ko para mailabas ka sa piyansa. Sylvia, hintayin mo akong ibalik ang lahat. Hindi pa kami hiwalay ni Clara. Sigurado ako kaya ko pa siyang gatasan hanggang sa huling sentimo niya. Naniniwala ako sa'yo. Sylvia, basta't may tiwala ka sa akin. Sa pagkakataong ito, ipapakulong natin si Victor ng tuluyan. Ikulong siya ng 10 taon. Para sa inyong dalawa, sabay nating haharapin ang kaso ng diborsyo. Kailangan nating humanap ng isang napakahusay na abogado. Titiyakin nating umalis siya ng walang dala. Nag-text lang si Sylvia. Pinalabas niya si Victor sa piyansa at gusto niyang tayo ay mahuli sila sa akto. Pagkatapos, maaari nating laktawan ang buong cooling off period o kahit ang kaso. Mapapaalis natin siya ng walang dala agad. Tara na. Tara na. Sylvia, bakit mo ako dinala sa silid na ibinahagi ko kay Clara? Dahil sa silid ni Clara, nag-iisa kanya ng napakatagal. Gusto ko rin yon. Bakit nagmamadali? Hindi pa nga nakasara ang pinto. Ngayon nakasara na. Sylvia, alam mo ba kung gaano katagal kong hinintay ang araw na ito? Gaano katagal? Mula pa noong araw na huminto ka. 10 buong taon. Matagal ko na ring hinintay ang araw na ito. Sinabi ko kay Clara na tutulungan ko siya na paalisin ka ng walang dala at seryoso ako. Clara, anong ginagawa mo dito? Victor, nakakulong ka na hindi ka pa tumitigil? Pumunta ka sa bahay ko para manulot? Clara. Esthetician siya. Naalala mo ba siya? Bigla na lang siya sumulpot sa kama mo. Akala ko ikaw yon. Hindi. Siya ang lumalapit sa akin. Binibining Santos, mahal ko talaga si Victor. Buntis na ako sa anak niya.
pakiusap, hayaan mo na kaming magkasama. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi kita ginagalaw. Binibining Santos, pakiusap, huwag mo kaming paghiwalayin. Ang hindi minamahal ang siyang tunay na sinta. Manahimik ka. Clara, huwag kang maniwala sa kalokohan niya. Hindi ko siya hinawakan. Ikaw lang ang mahal ko. Mula pa noong una, ikaw lang at ikaw. Victor. Naniniwala ka doon? Pangangalun niya. Ito ang ebidensya. Papaalisin kitang walang dala. Clara, maniwala ka sa akin. Victor, wala ka talagang hiya. Nahuli sa akto. At nagdadahilan ka pa? Clara, akala mo matatakot ako dyan? Matakot ka? Sa tingin ko hindi mo maintindihan ang sitwasyon. Sa ngayon, papaalisin na kita. Ngayon nakikita ko na lahat. Gusto mo na palang makipaghiwalay sa akin. Kaya nagpunta ka at kinuha ang tagapamahala na ito. Para lang palayasin ako. Sasabihin ko sa'yo ang isang bagay. Manloloko lang siya. Victor, ang galing. Gusto ni Clara ng hiwalayan. Pwede na tayong magkasama. Lumayo ka. Ikaw, Sinta. Ang tiyan ko. Ang sanggol ko. Ang sakit-sakit. Ang sanggol mo, niloko mo ako. Hindi kita ginalaw. Bitawan mo ako. Pakawalan mo, akala mo nasa itaas ka ng batas? Paano ka nangahas manakit ng tao? Gusto mo talagang mabulok sa kulungan? Ano ang gagawin natin? Nagdurugo siya ng sobra. Bilis, tawagan ng ambulansya! Dadalhin ko siya sa istasyon ng pulisya. Dahil sa lahat ng ebidensyang ito, makukulong siya ng 1 dekada o higit pa. Pakawalan mo ako. Pulis, gumawa siya ng sinadyang pananakit. Binugbog niya ang babaeng iyon. Narito ang ebidensya ng video. Akala mo kakasuhan niya ako? Matagal na kaming magkaibigan ni Clara. Hindi niya ako ipagkakanulo dahil lang nagloko ako. Lalabas din ako agad. Kaya, inamin mong nagloko ka? Isa pang ebidensya para umalis na wala kang makukuha. Ikaw, Sylvia, bakit mo ginawa yon noong isang araw? Sinasadya mong inisin si Victor. Sinabi mong buntis ka para lang mabugbog ka niya. Ilang taon kaya makukulong si Victor? Kadena ng ebidensya para sa paglustay ng kumpanya matibay na. Dagdag pa ang sinadyang pananakit at haharap siya sa mahigit 10 taon sa kulungan. Mabot! Bakit mo siya pinalaya? Mahuhuli na sana siya doon. Ano ba ang iniisip mo? Wala namang halaga ang buhay ko. Nag-research ako. White-collar crime, 3 taon lang. Masyadong magaan iyon para sa kanya. Sana mas pinagbubugbog niya ako. Noong araw na binugbog ka niya, pumutok ang corpus luteum mo. Nagdurugo ka. Muntik ka nang mamatay. Sabi ng doktor kung dumating ka pagkalipas ng 10 minuto, wala ka na. Gusto ko lang siyang mabulok sa kulungan. Pero para sa walang hiyang tulad niya, muntik ka nang mamatay. Sulit ba yon? Sinira niya ang buhay ko. Bakit siya dapat mas maganda ang buhay kaysa sa akin? Alam mo ba kung paano ako nabuhay sa mga taong yon pagkatapos akong huminto? Walang diploma, hindi man lang ako makakuha ng disenteng trabaho. Nagtrabaho ako sa pabrika ng elektronika. Tumayo ako sa linya ng produksyon ng 12 oras diretso. Nasugatan ang mga daliri ko sa mga pyesa. Pagkatapos ng trabaho, hindi ko maigalaw ang mga daliri ko. Nag-waitress din ako sa isang restaurant. Hinahawakan ng mga customer ang kamay ko, ang paa ko. Sabi ng amo, tiisin mo lang, lilipas din. Mga VIP sila. Pwede kang magsimula muli. Huwag mong isuko ang sarili mo. Sa totoo lang, kasalanan ko kung bakit hindi malinaw. Hindi ko naman intensyon na masaktan ka. Alam mo ba ang pinaka nakakatawa? Hindi man lang ako matapang, nakamuhian siya. Sabi ng nanay ko, ikaw ang may kasalanan. Sino pa ba ang masisisi mo? Kaya, gusto mo bumalik sa eskwela? At tapusin ang pag-aaral mo? Ano? Ang kumpanya ko ay naghahanap ng assistant. Sa tingin ko bagay ka doon. Pero alam mo, ang kumpanya namin may mga kinakailangang edukasyon para sa assistant. Kaya pinaplano ko na ipabalik ka muna sa eskwela. Talaga? Pwede ba talaga akong maging assistant mo? Ang kumpanya ko ay laging bukas para sa'yo. Clara? Anong ginagawa mo rito? Huwag mong sabihin sa akin na sinusubukan mo siyang ipademanda kay Victor dahil sabihin ko sa'yo, hinding-hindi iyon mangyayari. Tama. Huwag kang mag-aksaya ng hininga. Sylvia, dahil gusto mo palagi pakasalan si Victor, pumapayag na ako ngayon. Tama. Victor, diborsyohin na ni Clara sa lalong madaling panahon at pagkatapos ay magiging bago kong hipag. Wala kaming pakialam na nagtrabaho ka sa isang spa, kaya ang kailangan mo lang gawin ay pumirma ng liham ng pagpapatawad.
Sinira ni Victor ang buhay ko at sa tingin mo pakakasalan ko pa siya? Idedemanda ko siya hanggang sa wala na siya at hindi ako kailanman makikipag-areglo. Ano ang sinabi mo? Inalok mo ang sarili mo sa anak ko at ngayon gusto mo siyang idemanda? Kung hindi ka makikipag-areglo, sisiguraduhin kong hindi ka mananatili sa lungsod na ito. Sa tingin mo natatakot ako? Sa'yo? Ikaw? Marta, sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Kung gusto mong sumama sa iyong anak sa bilangguan ngayon din, gagawin ko iyon. Kayo ay magkakasama. Sylvia, sabihin mo sa akin kung magkano ang binabayad nila sa'yo para doblehin ko. Huwag mong isipin na sila lang ang may pera. Sabihin mo lang kung magkano ang gusto mo at ibibigay ko sa'yo. Sayang lang ang pagsasalita mo. May pera ka pa ba ngayon? Mama, hindi mo pa ba nalaman na si Sylvia ay dinala nila mula pa sa simula para sirain si Victor at lagi silang magkasabwat? Lalaban ako sa'yo hanggang kamatayan. Pangahas ka na saktan ng anak ko. Mama, ikaw. Umalis ka dito ngayon din. Ikaw. Umalis ka. Sige, alis na kami. Ana, ikaw na bruha, babayaran mo ito. Binibining Lila. Ano ang kailangan mong siyasatin sa pagkakataong ito? Sige, Kailangan ko ng mga goons, may lead ka ba? para saan mo sila kailangan? May isang manloloko. Niloko niya si Clara at napabilanggo si Victor. Gusto ko siyang hindi na muling makakita ng liwanag ng araw. At kailan mo sila kailangan? Mas maaga, mas mabuti. Maghanap ka ng oras para lokohin siya palabas. Ang pangalan niya ay Amara Reyes. Maaaring si Lila de la Cruz alam na kilala ko si Amara? Pero ang taong ito, baka hindi ko siya mailabas. Hindi mo ba sinabi na kaya mo ang lahat kung tama ang presyo? Sige, susubukan ko. $100,000. Na-transfer na ang pera. Galing lahat yan sa lihim kong ipon, narinig mo ba? Bahala ka. Kapag naalis na natin ang babaeng iyon, lahat ng pera ni Clara ay mapapasa atin. Salamat po. Sa tingin mo kaya mo pa si Amara? Yung 2 goons na hinanap ko, nasaan na? Agad-agad. Magsalita ka. Bakit mo ako pinatawag dito? Amara, ang mga araw mo ay bilang na. Alam ko na yon, manloloko ka lang. Sabihin mo na. Bakit ka lumapit kay Clara? Ano ba talaga ang layunin mo? Para saan? Para palayasin kayo mga linta, syempre. Ikaw. Nasaan na ang mga lalaking hinanap ko sa iyo? Bilisan mo at itapon ang babaeng ito sa karagatan para sa mga pating. Pumunta ka rito ngayon. Dito. Pulis, siya yan. Sinubukan niyang umupa ng tao para pumatay. Nandito ang ebidensya. Binigyan kita ng pera at niloko mo ako. Pulis? Itong maruming pera ang ebidensya. Sasama ka sa amin. Anong ginagawa mo? Magaling. Si Marta de la Cruz na lang ang natitira. Clara, nakapagdesisyon ka na ba tungkol sa diborsyo? Malaking bagay ang diborsyo. Kapag diborsyado ka na, sino pa ang gugustuhin ka? Victor, ikaw ang aalis na walang dala at mabubulok sa kulungan. Ano? Inilustay mo ang mga ari-arian ng kumpanya. Binugbog mo si Sylvia hanggang sa halos mamatay. Isama mo lahat iyan at 10 taon na minimum ang makukuha mo. Pero huwag kang mag-alala. Tutulungan ka ng abogado ko. Gagawin niya ang lahat para makuha mo ang maximum na sentensya. Masama ka. Clara, paano ka naging ganyan kasama ang puso? Sige, aalis akong walang dala. Pero ayokong pumunta sa bilangguan. Aayusin ko ang lahat kay Sylvia. Teka, isipin mo ang mga taong magkasama tayo. Palayain mo na lang ako ng 1 beses pa. Sa tingin mo ba talagang patatawarin ka ni Sylvia? Gumastos siya ng malaking halaga para ilabas ako. Baliw na baliw siya sa akin. Victor, sobra kang mayabang. Sinisira mo ang buhay ng iba ng walang pag-aatubili. At inaasahan mo ang kanyang kapatawaran? May dahilan kung bakit ka pinalabas ni Sylvia. Sinadya ka niyang asarin para mas mabigat ang sentensya mo. Hindi, imposible yan. Hindi ito pwedeng mangyari. Isa lang siyang dropout. Paanong niloko niya ako? Tumahimik ka, Victor. Umakyat ka sa tagumpay gamit ang mga babae. Dito mo gugugulin ang natitira mong buhay, nag-iisip tungkol sa mga ginawa mo. Anak, huwag kang matakot.
Yung babaeng si Ana. Inasikaso na siya ni Lila. Hindi ka matatalo ni Clara mag-isa. Clara, huwag kang umalis. Tumigil ka dyan. Clara, tumigil ka dyan. Hindi ko papayagan na hiwalayan mo ang anak ko. Marta, bakit ang lakas ng loob mo? Umaasa ka lang kay Ana, di ba? Kung gaano ka nagtitiwala sa kanya ngayon, lalong hindi mo mauunawaan kung paano ka mababang karote kapag nangyari iyon. Eh ano? Kung luluhod ka at hihingi ng tawad sa akin, baka maging mabait ako at patawarin ka. Pero simula ngayon lahat ng pera mo. At ang kumpanya ay dapat ibigay sa aking Victor. At saka, sa loob ng susunod na 2 taon, magsisilang ka ng 2 lalaki para sa aking Victor. Kung hindi, paghahanapin ko siya ng ibang babae na magdadala ng kanyang mga anak. Marta, akala mo talaga tanga ako ha? Akala mo kung wala si Ana, hahayaan ko lang na apihin mo ako? Dahil lang dumating si Ana kaya nagbago ang iyong tono. Huwag kang magtangkang lokohin ako. Ang Phoenix ay isinilang na Phoenix. Kahit gaputin mo ang kanyang mga pakpak, sa kaunting pahinga lang, makalilipad pa rin ito sa kalangitan. Si Binibining Santos ay isang reyna sa kanyang sariling karapatan. Hindi siya basta mapapautos mo. Ano ang ginagawa mo rito? Ikaw, dapat ay nasa... Dapat ay nasa... Ang anak mong babae ay nagsagawa ng pagpatay para sa upa. Mama, iligtas mo ako. Hindi ako umupa ng sinuman para patayin siya. Lahat iyon gawa ni Ana. Pinlano ako ng babaeng iyon. Lila, anong karapatan mo para arestuhin ang anak ko? Pakawalan mo siya! Pakawalan mo siya! Ginang, ang anak mong babae ay pinaghihinalaan ng contract kidnapping. Ang ebidensya ay tiyak. Siya ay inilalagay sa ilalim ng detensyong kriminal. Mama, iligtas mo ako. Ayaw kong makulong. Lakas ng loob mo na saktan ako? Kung gagawin mo, kayong tatlo ay magsasama-sama sa bilangguan. Hindi kita hahayaang makaligtas. Kahit kailangan kong ibenta ang bahay at mangutang, kukuha ako ng pinakamahusay na abogado para mailabas ang anak ko. Sige, swertehin ka sana. Uy kaibigan, talagang maganda itong lugar. Pinapamuri ito ng may-ari sa halagang 500,000 piso. Ang mura at saka may 1 dosena akong mga kaibigan na nangangailangan ng matutuluyan. Bibilhin ko itong lugar at titirhan nila ito. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Lolooban mo ba ako? Binibini, ano ang gusto mo? Ito ang bahay ko. Umalis ka nga. Binibini, si Binibining Santos ang kumuha sa aming ahensya upang ibenta ang property na ito para sa kanya. Sabi mo yung itong bahay? Eh kung gayon, patunayan mo. Si Clara ay sinusubukang ibenta ang aking bahay? Ang property na ito ay pag-aari ni Binibining Santos. Ikaw ay sumisiksik lang dito. Huwag kang mangahas na mapagkamalan ang property ng iba na sayo. Bahay ko! Bahay ko! Tumahimik ka, tigilan mo ang ingay, nababaliw na ako. Sa akin na ngayon ang lugar na ito. Kung magpapakita ka pa rito, magsisi ka. Victor. Lila. Pareho silang naaresto. Ano ang gagawin ko? Hindi. Kailangan kong maghanap ng magpapataya sa kanila. Karma. Balitang mainit ngayon, isang mamamayan ang natagpuan. Kumusta ang pag-aaral? Nakita niyo ba ang balita? Yung taong patay sa kalye, si Marta ba? Namamatay lang siya, ganun-ganun lang. Paano siya namatay? Wala itong kinalaman sa'yo. Hindi ko sinasabi na kasalanan ko. Mahirap lang paniwalaan. Ang karma ay bruha. Tara na. Inihanda ko na ang hapunan para ipagdiwang ang malaking panalo natin. Tara na. Halika na mga ginang, para sa bago kong buhay. Para sa maliwanag na kinabukasan para sa ating lahat. At para sa matagumpay kong karera? Binibining Reyes. Hindi ba natin pwedeng i-renew ang kontrata? Sige na, i-renew natin. Habang buhay. Ngayon, naibalik mo na lahat ng dating sa'yo. At higit pa, ang daan sa hinaharap, kailangan mong lakarin mag-isa. May sarili akong landas na tatahakin. Pero sa lahat ng oras na ito, hindi ka lang naging tagapamahala ko. Naging katulong ka sa trabaho, mentor ko sa buhay, at mabuting kaibigan. Paano ka makakaalis ng ganun-ganun lang? Paano kita pakakawalan? Clara, sa mundong ito, lahat ng magagandang bagay ay may katapusan. Iniahon mo ang sarili mo mula sa putik at lumipad ng mataas. Ngunit sa mundong ito, marami pang ibang kababaihan na dumanas ng eksaktong pareho ng pinagdaanan mo. Pero sa ngayon, mas kailangan nila ako.
Amo, ang file ng susunod na kliyente ay naipadala na sa iyong email, target na pamilya, ang asawa ay matagal ng mga abuso, ang mga biyanan ay tinatakpan siya, ang asawa ay mahiyain, mahina. Mayroon siyang 5 taong gulang na anak na babae. Maraming beses na siyang nagtangkang magpakamatay. Kita mo sa mundong ito, laging maraming tila hindi malulutas na mga krisis sa pamilya. At ako lang ang solusyon. Ang pangalan ko ay Amara Reyes. Ang trabaho ko ay ayusin ang lahat.